Hoy, waitress. Umayos ka nga. Hindi ka artista para patagalin ang order. Sigaw ng isang sosyal na customer habang pinagtatawanan si Alona, ang nahiyang dalaga, sa sulok ng restaurant. Bagal-bagal, tapos pangit pa. Dugtong pa ng iba. Umiwas na lang si Alona. Pikit matang nilunok ang lahat. Ngunit hindi niya alam, mula sa isang pribadong mesa, lihim siyang pinagmamasdan ng malungkot na bilyonaryong si Damian. Biglang tumayo ang lalaki. Malamig ang tingin sa mga nambabastos. Touch her again at pagsisisihan niyo. Mariing sabi niya, tumalikod siya at kinuha ang telepono. Prepare the entire hotel for her. She will be my queen. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Makalumlim ang langit sa Maynila ng gabing iyon. Ngunit sa loob ng isang masiglang resto bar sa Quezon City, puno ng tawanan at ingay ang bawat sulok. Sa gitna ng mga mesa, isang dalagang may ngiti sa kabila ng pagod ang paikot-ikot. May hawak na tray at bitbit ang matamis na "Good evening po" sa bawat customer. Siya si Alona, 23 gulang, masipag, magiliw, at laging handang ngumiti kahit pagod, kahit gutom, kahit may luha. Wala siyang ibang hangad kundi makapag-ipon para balang araw magkaroon ng maliit na coffee shop sa probinsya, malayo sa gulo, malayo sa sakit. Ngunit ang gabing iyon ay hindi basta ordinaryo. "Miss, beer dito. 3 bucket." Sigaw ng isang lalaking may pulang mukha at halatang lasing na. Kasama nitong ilang kalalakihang may bastos na tingin habang pinagmamasdan si Alona na mabilis na lumapit, dala ang kanyang professional na ngiti. "Eto na po, sir." Magalang na ani ni Alona. Pilit pinipigilan ng kaba nang maramdamang sinusundan siya ng mga matang hindi dapat tumitig sa kanya ng ganoon. Biglang hinablot ng isang baso at sinadyang mabuhusan ng malamig na beer ang uniforme niya. "Ay, sorry, miss. Basa ka na." Anong lalaking sinasabayan pa ng malisyosong tawa. Natigilan si Alona. Nanginginig ang kamay niya habang pinupunasan ng sarili. Hindi niya kayang lumaban, bawal. Kasi ang tita niya ang may connection sa may-ari ng restaurant. Baka mawalan siya ng trabaho. Ngunit bago pa siya makaalis, isang malalim na boses ang tumigil sa lahat. "Enough!" Mula sa isang sulok ng restaurant, isang lalaki nakaitim na polo at tahimik na nanonood mula kanina pa ang tumayo. Siya si Damian Velasquez, isang misteryosong customer na halos gabi-gabi nandoon, pero hindi halos nagsasalita. Kilala ng staff bilang Sir Tahimik. Lumapit siya sa mesa. Malamig ang titig sa mga lalaki. "May problema ba dito?" tanong niya, ngunit puno ng otoridad ang boses. Natahimik ang buong grupo. Isa sa kanila'y nagtangkang sumagot. "Wala to, pre. Diba? Joke lang naman." "Tingin mo ba nakakatawang bastusin ng isang babae habang nagtatrabaho?" Sabay suryap kay Alona na naunay, parang gusto nang maiyak. Walang naglakas loob na magsalita. Tila binasag ng presensya ni Damian ang ere ng kapangahasan ng mga lalaki. Isa-isa silang tumahimik. Bumalik sa inuupuan at hindi na muling tumingin kay Alona. "Alona," tawag ni Damian sabay kuha ng tissue sa mesa. "You okay?" Tumangulang ang dalaga, walang masabi. Ngunit sa loob-loob niya, may kumirot. Hindi sa sakit kundi sa lambing. Ngayon lang may nagtanggol sa kanya. Hindi niya alam kung bakit tila lumambot ang mundo sa isang iglap. "Thank you po, sir." Mahina niyang tugon habang pinipilit tumayo ng maayos. Tumangulang si Damian, tahimik na bumalik sa kanyang mesa. Ngunit sa isip niya, hindi niya makalimutan ang titig ng dalagang iyon. Punong-puno ng pasasalamat. Ngunit may tinatagong lungkot na hindi kayang itago ng kahit anong ngiti. Pagkatapos ng shift, habang nasa jeep pa uwi si Alona, napatingin siya sa madilim na bintana. Sino kaya siya? Bulong niya sa sarili. Sa dami ng taong dumaraan sa buhay niya araw-araw, ngayon lang may nag-iwan ng marka.
Hindi niya alam kung bakit, pero parang gusto niyang muling makita si Damian. Samantala, sa loob ng isang tinted SUV, napaalis mula sa restaurant. Nakatitig sa bintana si Damian, hawak ang isang maliit na kahon ng chocolate. Bakit ganun? Bulong niya sa sarili. Ba't hindi ka maalis sa isip ko? Sa gabing iyon, sa magkaibang direksyon ng syudad, dalawang pusong dating hindi magkakilala ay nagsimulang kumaba sa parehong dahilan. Hindi nila alam kung bakit, pero pareho nilang alam. Nagsimula ng isang kwento. Tahimik ang daan pa uwi ng gabing iyon. Ngunit sa puso ni Alona, isang bagyo ang bumabagabag. Kung anong init ng hiya at pasasalamat ang nararamdaman niya sa restaurant, siya namang lamig ng takot at dalamhati ang sumalubong sa kanya sa pag-uwi. Pagbukas pa lang ng gate, agad siyang sinalubong ng matatalim na mata ng kanyang tiyang Leticia. 10:00 na ng gabi, Alona. Akala mo ba hotel to? Galit na sigaw ng tiyahin niya habang hawak ang walis tingting. At anong hitsura mo? Baka may kalandian ka na naman, ha? Hindi siya nakasagot. Tumango na lang siya at dahan-dahang pumasok. Sa loob ng bahay, mas matindi pang impyerno kaysa sa kusinang pinagsisilbihan niya. Hoy! Iwan mo dyan ang sahod mo! Sigaw ng kanyang tiyong Ramil mula sa sala, lasing at amoy alak. Sa tabi niya, nakahilata ang dalawang pinsan ni Alona, mga tamad at batugan. Ang isa si Rina, may hawak pang cellphone at halos sulang kibong, binabato siya ng mapanirang tingin. Para saan bang nagtatrabaho ka, ha? Ani Leticia habang inaabot ni Alona ang maliit na sobre. Kung hindi dahil sa amin, wala kang matitirhan. Akala mo ba libre ang pagkukup namin sa inyo? Huwag mong kalimutang kami ang nagpa-ospital sa nanay mo noon. Pero tita, mahina niyang tugon. Ako na po halos ang gumagawa ng lahat dito. Pati pamasahe ko po. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Huwag mo akong sagutin, singhal ni Leticia. At kung hindi mo pa alam, hindi pa bayad ang pagkakautang ng nanay mo sa amin. Kaya habang buhay kang magbabayad dito. Napapikit si Alona. Sa loob ng kanyang dibdib, may sumisigaw na sana'y makaalis na siya. Ngunit sa realidad, nakakadena ang kanyang pangarap sa bahay na ito. Sa bahay na dapat ay tahanan, ngunit para sa kanya ay kulungan. Habang inaayos ang pinagkainan ng kanyang mga pinsan, narinig niya ang bulungan ng mga ito. Hay nako, feeling maganda. Kung hindi lang siguro siya ang pinagtatrabahuan sa resto, baka matagal nang pinaalis yan. Ani Rina, sabay tawa. Pa-virgin eh, baka naman sa gabi, ibang trabaho niyan. Dagdag pa ng isa. Pinilit ni Alona ang sarili na huwag pansinin. Kailangan niyang magpakatatag. Hindi niya pwedeng sabayan ng bangis nila. Hindi ngayon, hindi pa. Sa maliit niyang silid sa taas ng bahay, durog ang kanyang damdamin. Sa bawat pagsapo niya sa luha sa kanyang pisngi. Bumabalik sa kanyang alaalang eksena sa restaurant. Ang basang uniforme, ang bastos na salita, ang tinig ni Damian na tila boses ng pag-asa sa madilim niyang mundo. Thank you po, sir. Bulong niya sa hangin, paulit-ulit. Inilabas niya mula sa bag ang isang maliit na notebook. Ito ang kanyang dream journal. Isang lumang kwaderno kung saan isinusulat niya ang mga pangarap niya sa buhay. Magkaroon ng sariling coffee shop. Makapagtapos sa kolehiyo kahit late. Makalaya sa bahay na to. Makatagpo ng taong hindi ako kayang apakapakan. Napangiti siya ng marahan. Kahit imposible. Kahit masakit. Basta may araw na gaya na ngayon, may dahilan pa ring mabuhay. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Inunahan niya ang sigaw ni Leticia at ang usok ng sigarilyo ni Ramil. Inilatag niya ang almusal para sa lahat, pinagsali ng kape at nilinis ang sala. Pagkatapos ng mga gawaing bahay, nagmadali siyang pumasok sa restaurant. Kahit napuyat, kahit hindi maayos ang tulog, naglagay siya ng konting pulbo at lipstick. Ewan niyo ba? Baka sakaling bumalik ulit si Damian. Ngunit hindi iyon ang nakita niya pagdating niya sa trabaho, kundi si Ma'am Cora,
ang matandang tagapamahala ng resto, at malapit kay Leticia. Alona, malamig na bate nito. Bakit kahapon may reklamo raw sa table mo? Sa susunod, ayusin mong pakikitungo sa customer ha? Huwag kang pabiktima. Po? Gulat niyang tanong. Ako po bang nireklamo? Huwag mo akong paikutin. Kilala ko ang tita mo. Baka nakakalimot ka kung sinong tumulong para matanggap ka rito. Hindi niya siya sumagot. Alam niyang walang silbing magpaliwanag. Ang tanging dapat niyang gawin ay ngumiti, magtrabaho, at magsikap. Sa kaligitnaan ng shift niya, habang nagsiserve ng mga order, natanaw niyang may iniabot si Carlo, isang delivery guy, na maliit na brown bag. Para kay Alona daw. Ani Carlo. Walang pangalan pero sabi, para raw sa servidorang masipag. Nagulat siya. Pagbukas niya ng bag, may laman itong imported chocolates at isang maliit na note. Kahit sa mundo ba panghusga, may mga matang nakakakita sa kabutihan mo. Hindi ka nag-iisa. Hindi niya napigilan ng kilig at kaba. Walang pangalan, pero sa puso niya, alam niyang si Damian ang nagpadala. Pag-uwi niya kinagabihan, may bago na namang sigawan sa bahay. Sinita siya ni Leticia kung bakit daw may naghahatid ng kung ano sa restaurant. Hindi kami nagpalaki ng pokpok, sigaw nito. Sa halip na sumagot, umakyat siya ng tahimik. Ayaw niya nang magsayang ng luha. Sa maliit niyang silid, muli siyang dumukot ng panulat. Ngunit bago siya matulog, ibinulong niya sa sarili ang bagay na nagpapakapit sa kanya sa buhay. Makakaalis din ako rito. Makakatakas din ako. Hindi man ngayon, pero darating ang araw. Sa kanyang puso, bumubulong ang alaala ng isang lalaki. Tahimik, ngunit matapang, at sa kanyang panaginip, siya'y nakangiti. Sa wakas, may taong hindi siya tiningnan bilang alipin. Sa wakas, may taong nakakita sa kanya bilang tao. Tahimik ang paligid ng kalsadang tinatahak ni Alona pauwi mula sa trabaho. Ngunit sa kanyang dibdib, hindi matahimik ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito ang karaniwang pagod. Ito ay halo-halong kaba, takot, at alalahanin. Sa bawat hakbang niya, parang may humahabol sa kanyang anino, mga lihim na pilit niyang iniiwasan, mga taong pilit niyang binubulag. Pagdating niya sa bahay, dumaan siya sa likod upang iwasan ang mga mata ni Leticia. Ngunit hindi pa man siya nakakapasok ay narinig niya na ang pamilyar na kaluskos sa bandang silong. Maingay siyang sumilip. Doon, sa ilalim ng bahay, nakita niya si Tio Ramil na may kausap. Isang lalaking nakaitim, may hawak na bag at baril. Siguraduhin mong makakarating yan sa kuta bago mag-alauna. Wala tayong panahon. Narinig niyang sabi ng lalaki. Oo pare, tiwala ka sa akin. Sakasanay na ako sa ganito. Sagot naman ng kanyang tiyo. Sabay abot sa bag na punong-puno ng kulay puting pakete. Napalunok si Alona. Kilala niyang hitsura ng laman niyon. Kahit kailan ay hindi niya binuksan ng usapan. Pero sa mga bulungan, sa mga gabi ng pagtakas ni Ramil, sa mga biglaang bisita sa bahay, alam niyang sangkot ito sa droga. Mabilis siyang umatras, umakyat ng hagdan, at pumasok sa kanyang silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng ilaw. Panginoon, kailan ito matatapos? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Sa trabaho, ilang beses siyang napapatulala. Sina Carla at ilang ka-coworker ay napansin ang kanyang paminsan-minsang panginginig habang nagsasali ng tubig o nagtutupi ng menu. Hoy Alona, okay ka lang ba? Tanong ni Carla habang nasa pantry sila. Oo, okay lang. May iniisip lang. Sagot niya habang pilit na pinapawi ang kaba sa kanyang mukha. Hindi ka naman siguro sinaktan na naman sa inyo. Kunot ng usisa ni Carla. Napayuko si Alona, pilit niyang nilinis ang tanong. Wala lang. Nabigla lang ako sa sahod. Maliit pala. Baka kasi hindi ko kayanin bayaran yung utang namin kay Aling Nida. Pero alam ni Carla, hindi perang iniisip ni Alona. Ramdam niya iyon bilang matalik na kaibigan.
At sa huling tingin niya kay Alona bago sila bumalik sa dining area, alam niyang may mas malalim pa itong pinagdaraanan. Pagsapit ng gabi, bumalik ang dating ritual sa kanilang bahay. Sigawan, usok ng sigarilyo, mga bote ng alak. Pero kakaibang eksena ngayon. Naroon na naman ng lalaking nakita ni Alona kagabi. Kasama rin ang dalawang bagong mukha. Puro kalbo, may tattoo, at halatang hindi mapagkakatiwalaan. Nasa taas ang batang yun? Tanong ng isa. Walang pakialam yun, mabait yun, hindi nagsusumbong. Sagot ni Ramil habang hinihitit ang yosi. Ngunit hindi nila alam, si Alona ay nakatayo sa likod ng pintuan ng kanyang silid, tahimik na umiiyak, habang pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang tiyuhin. Anong klaseng buhay to? Bakit pati ang katahimikan ko? Hindi niyo na rin kayang ibigay. Tanong niya sa sarili. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang manahimik. Pero isang bagay ang malinaw. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nalulubog sa dilobyong hindi naman niya pinili. Ilang araw ang lumipas. Isang gabi. Habang pauwi si Alona mula sa trabaho, isang lalaki naka-jacket ang lumapit sa kanya. May takip ang mukha at mabilis siyang sinabayan sa paglalakad. Alona, hindi mo naman siguro ipagkakalat ang nakita mo, di ba? Malamig ang boses ng lalaki. Napahinto siya. Ano po? Hindi ko kayo kilala. Huwag mo akong gawing tanga. Banta ng lalaki. Isang salita lang sa pulis. At wala ka nang makikitang bukas. Bigla na lang siyang tinulak ng lalaki papalayo sa madilim na eskinita. At saka mabilis na tumakbo palayo. Takot na takot si Alona. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Pagdating sa bahay, agad siyang pumasok sa banyo at nagkulong. Sa kanyang pagkakaupo sa malamig na tiles, doon siya tuluyang bumigay. Hindi lang pala pangarap ko ang gusto nilang patayin, pati ako. Kinabukasan, pinilit ni Alona ang sarili na magtrabaho. Mas mahigpit ang kanyang yakap sa kanyang sarili. Mas pilit ang mga ngiti. Hindi niya alam kung saan siya hihingi ng tulong. Ang mga pulis? Paano kung sangkot din sila? Si Damian, baka mapahamak ba siya kung madamay ang taong yon? Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang shift, muling pumasok si Damian sa restaurant. Tahimik, malumanay, pero sa kanyang mga mata, may pakialam. Hindi yun alam ni Damian, pero ang kanyang presensya lamang ay tila panangga sa paligid ni Alona. Ang kanyang pag-upo sa dulong mesa, sa kanyang pagnakaw na tingin kay Alona, tila sinasabi ng mundo, may dahilan ka pa para lumaban. Pag-uwi niya, may tatanggap siyang sulat na nakasiksik sa ilalim ng pintuan ng kanyang kwarto. Hindi mo kami pwedeng takasan. Bantay sarado ka na. Isa pa lang to. Kasunod nito, isang maliit na kahon. Pagbukas niya, may laman itong ginupit na larawan ng kanyang nanay at itim na rosaryo. Doon na siya tuluyang nagdesisyon. Kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng tapang. Mabigat ang mga mata ni Alona sa puyat at pag-iyak buong magdamag. Halos hindi siya nakatulog matapos tanggapin ang nakakatakot na sulat na may kalakip na larawan ng kanyang yumaong ina at isang itim na rosaryo. Habang pilit niyang isinusot ang uniforme para sa trabaho, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Sa isip niya, hanggang kailan ako magpapakatanga? Hanggang kailan ko titiisin ang lahat ng ito ng mag-isa? Pagpasok niya sa restaurant, sinalubong siya agad ni Carla sa locker room. Nakasalubong siya nito habang inaayos ang apron. Oy, Alona, okay ka lang ba? Ang lalim ng eye bags mo parang hindi ka natulog. Puna ni Carla, kasabay ng pagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin. Napatingin sa Alona sa kanyang refleksyon. Oo nga. Wala nang sigla sa kanyang mukha. Wala nang dating ningning ng mata. Late na ako nakauwi kagabi. Tapos hindi rin ako makatulog. Ang dami lang iniisip. Mahinang sagot niya habang pinilit ngumiti. Halika nga rito. Hinila siya ni Carla paupo sa bench at saka umupo sa tabi niya. Alona,
Ilang beses ko nang gustong tanungin ito. Pero ayokong maging pakialamera. Pero ngayon, kailangan mo nang may kausap. Kaya kahit anong itinatago mo, sabihin mo na. Tahimik si Alona. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa dami ng taon na tiniis niya ang lahat ng mag-isa. Ngayon lang siya nakaramdam ng sapat na tapang upang magsalita. Huminga siya ng malalim. Carla, alam mo naman kung paano kami ni Tita Leticia, di ba? Tumango si Carla. Oo, pero akala ko dati masungit lang siya. Pero lately, parang sobra na. Halos araw-araw kanyang pinapahiya sa harap ng customers. Wala namang mali sa trabaho mo. Hindi lang yon, Carla. Alam mo ba na buong sahod ko, kinukuha nila? Lahat. Wala akong natitira kahit piso. Lahat na pupunta sa utang daw nila sa ospital nung nagkasakit si Mama. Napakagatlabi si Carla. Hindi ka man lang nila binigyan ng kahit kaunting baon? Paano ka nakakatagal? Hindi ko rin alam. Pinagtsatsagaan ko lang dahil pakiramdam ko wala na akong ibang mapupuntahan. Sandaling tumahimik ang dalawa hanggang sa nagsimula nang bumagsak ang mga luha ni Alona at hindi niya na ito napigilan. Carla, may mas mabigat pa. Bulong niya. Lumapit si Carla. Ano pa, Alona? Si Tio Ramil ko. Sangkot sa droga. May mga bisita sila gabi-gabi. Minsan may dala silang baril. Minsan mga bag na may lamang kung ano. Nakita ko na. At kagabi, may lumapit sa akin. Sinabi niya na huwag daw ako makialam. Binigyan ako ng sulat. Carla, baka mapatay ako. Nanlaki ang mga mata ni Carla. Hindi na ito nagsalita kaagad. Gulat, takot, at pag-aalala ang nakita ni Alona sa kanyang mga mata. Alona, bakit ngayon mo lang ito sinabi? Hindi ka pwedeng tumahimik lang. Kailangan may makaalam. May pulis ba na mapagkakatiwalaan natin? May relative ka pa ba sa malayo? Wala na talaga akong ibang pamilya. Mahigpit na niyakap siya ni Carla. Ako ang pamilya mo. Ako ang kakampi mo. Hindi ko hayaan na masaktan ka nila. Alona, hindi mo ito kailangang tiisin mag-isa. Tahimik na yumakap si Alona pabalik habang patuloy ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng ginhawa. Sa unang pagkakataon, may nakaalam ng kanyang pinagdaraanan. May umintindi, may tumindig sa tabi niya. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit ang dalawa. Tuwing break time, magkatuwang sila sa pagkain, sa kwentuhan, at sa tahimik na pagtingin sa isa't isa na parang sinasabing, nandito lang ako. Alona? Simula ni Carla habang nagkakape sila sa labas ng staff area. Alam mong kung gusto mong tumakas, willing akong sumama. Kahit magpalit tayo ng pangalan, kahit magsimula tayo sa malayo. Napangiti si Alona sa kabila ng lungkot. Salamat, Carla. Pero may isang dahilan kung bakit ayaw ko pang umalis. Si Damian? Tanong ni Carla sabay kindat. Napatawa si Alona ng bahagya. Ewan ko, pero sa tuwing nandyan siya, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Hindi niya ako kilala. Hindi rin siya naghimasok. Pero yung paraan ng pagtingin niya, parang sinasabi niyang ligtas ako. Alam mo, baka siya na talagang sadyang inilaan sa'yo. Wika ni Carla habang pinagmamasdan si Damian mula sa bintana ng dining area. Tahimik si Alona. Baka nga, isip niya. Sa dami ng gulo sa paligid ko, baka siyang katahimikan ko. Isang hapon, nagulat na lamang si Alona nang may matanggap siyang maliit na paper bag sa locker. Naka-sticky note ito. For the days you forget your worth. A friend. Sa loob, may box ng bagong sapatos. Isang pares na katulad ng matagal niya nang tinitingnan sa mall tuwing pauwi siya. Nang ilabas niya ito, may kasama pang pares ng medyas na may naka-embroid na maliit na bituin. Lumapit si Carla. Aba, mukhang may secret admirer tayo ah. Kinabahan si Alona. Wala naman akong sinabihan tungkol sa sapatos na to. Baka si Damian. Sagot ni Carla habang may ngiting ng aasar. Mukha namang may sinserong interes yun sa'yo.
Hindi naman niya ako kilala ng husto. Baka ikaw lang ang hindi nakakakilala sa kanya. Pagkatapos ng araw na iyon, habang naglalakad pa uwi si Alona at Carla, muling humigpit ang hawak ni Alona sa kanyang bag. Pero ngayon, may ibang lakas siyang nararamdaman, hindi niya alam kung saan ang galing. Kay Carla, Damian, o sa Panginoon. Basta ang alam niya, hindi na siya nag-iisa. Sa gitna ng dilim ng gabi, tinapik siya ni Carla sa balikat. Laban lang, Alona. Nandito lang ako. Maaliwalas ang sikat ng araw nung sumilip sa Alona mula sa pinto ng restaurant. Kasalungat ito ng bigat ng nararamdaman niya sa dibdib. Pagod man, pinilit niyang ngumiti. Sapagkat sa lugar niya ito, kailangan niyang itago ang sakit sa likod ng serbisyong may ngiti. Habang nag-aayos ng mga mesa, napansin niya si Carla na kumakaway. Oy, Alona! Nandito na ulit si Sir Damian. Bulong nito sabay nguso sa paboritong sulok ng restaurant. Mabilis na lumingon si Alona. At hindi siya nabigo. Nakaupo roon si Damian. Tahimik na nagbabasa ng dokumento. Kasabay ng pag-inom ng mainit na kape. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero simula nang ipagtanggol siya ng lalaki. Tila nag-iba ng ihip ng hangin sa kanyang mundo. Lumapit si Alona sa table para magbigay ng menu. Ngunit bago pa siya makalapit, tinanguan siya ni Damian, isang simpleng tango, pero sapat na para ipadama sa kanya na ligtas siya. Good morning po, sir. Mahinahong bati ni Alona, bahagyang yumuyo ko. Good morning, Alona. Sagot ni Damian, malumanay ngunit may lalim ang boses. Hindi rin ito bumitiw sa pagkakatitig sa kanya, na para bang iniingatan sa isip ang bawat sandali ng pagkikita nila. Bago pa man siya makaalis, iniabot ni Damian ng isang maliit na kahon. Napakunot noo si Alona. Sir? Para sa'yo. Maikling tugon nito. Nag-aalangan man, tinanggap niya ito at nagpasalamat. Nang makalayo na siya, agad siyang sinundan ni Carla sa pantry. Ano yan? Ano yan? Usisa ni Carla, excited. Dahan-dahang binuksan ni Alona ang kahon. Isang maliit na palamuti ng bituin, ang laman. Isang brooch na may nakaukit ng maliit na mensahe sa likod. Shine anyway. Napahawak si Alona sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng tao, si Damian ang nakakabasa ng mga bagay na hindi niya kayang sabihin. Hindi niya kailanman binanggit kanino man ang hilig niya sa mga bituin. Ang pag-asa niyang sa kabila ng kadiliman, makakakita pa rin siya ng liwanag. Grabe, kinikilig ako para sa iyo. Bulalas ni Carla, pinipigilan ng sariling mapasigaw. Carla, baka hindi naman talaga siya. Pilit na ikinukubli ni Alona ang kilig. Baka hindi. Halos araw-araw siyang nandito oh. Tapos kung ano-anong nagpapakilig ang ginagawa niya. Kung hindi pa obvious yan, ewan ko na lang. Hindi na sumagot si Alona. Pilit niyang pinapakalmang sarili. Ayaw niyang umasa. Ayaw niyang madagdagan pa ang mga bagay na maaring ikasakit ng kanyang puso. Sa mga sumunod na linggo, naging parte na ng araw-araw ni Alona ang tahimik na presensya ni Damian. Hindi man sila laging nag-uusap. Nandun ang mga maliliit na kilos na nagpapakita ng pag-aalaga. Libreng pagkain na dumarating na hindi niya in-order. Isang bouquet ng bulaklak na laging may note na, for a hard day's work. Mga chocolates sa kanyang locker kapag pagod siya. Ngunit hindi kailanman nagpapakilala si Damian bilang pinagbulan ng mga regalong iyon. Secret admirer! Kantsaw pa ni Carla habang pinagmamasdan si Alona na tinatanggap ang isang bagong basket ng prutas. Sa kabila ng matamis na pagngiti ni Alona, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Sa bawat galaw ni Damian, parang nakikita niyang sarili niya na hindi isang alipin ng kahapon, kundi isang babaeng karapat-dapat alagaan at mahalin. Isang araw, habang nagliligpit ng mga kalat sa labas ng restaurant, napansin ni Alona na umuulan ng bahagya. Hindi pa niya nasasara ang mga panlabas ng mesa. Nagmadali siya, ngunit sa pagmamadali, nadulas siya sa basang sahig. Ay! Sigaw niya. Bago pa siya tuluyang bumagsak, may mabilis na sumalo sa kanya. Malakas at matatag ang mga bisig na bumalot sa kanyang bewang. Pagmulat ng kanyang mga mata,
Bumungad ang mukha ni Damian. Malapit. Napakalapit. "Are you okay?" Tanong nito, puno ng pag-aalala. Ramdam ni Alona ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Hindi lamang dahil sa pagkakadulas, kundi dahil sa kung paanong tinititigan siya ni Damian. Parang siya lang ang tao sa buong mundo. "Opo, salamat po." Pautal niyang sagot. Mabilis na umalis mula sa pagkakayakap ng lalaki. Tinulungan siya ni Damian na makabalik sa loob. Habang pinagmamasdan siya ng ibang staff, naroon na naman ang mga mata ng inggit at panghuhusga, lalo na mula sa kanyang tiya Leticia na noon pamanay hindi natutuwa kapag napapansin si Alona. Ang arte-arte naman ng ibang waiters dito. Pa-full pa sa customer para makakuha ng tip. Bulong ng isa. Narinig ito ni Damian, tumigil siya saglit at hinarap ang staff na nagsalita. "Kung may problema ka sa paraan ng pagtrato sa staff dito, pwede kang lumapit sa bago may-ari." Tahimik ang lahat. "Dahil mula ngayon, ako nang may-ari ng lugar na to." Parang sumabog ang isang bomba sa restaurant. Halos hindi makagalaw si Alona. Si Damian? Siyang may-ari? Hindi na malaman ni Alona kung anong mararamdaman. Kaba? Hiya? Takot? Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang damdamin ng nangingibabaw. Pangangalaga. Dahil ngayon, higit pa sa isang customer, naging tagapagtanggol niya si Damian. Nang makaalis ng mga staff at naiwang mag-isa si Alona sa pantry, dumating si Damian, may dalang tuwalya. "Tuyo ng buhok mo?" Tanong niya. Simple ngunit puno ng malasakit. Tumango si Alona, hindi makatingin ng diretsyo. "Alona." Malumanay ang tinig ni Damian. "Kung kailangan mo ng tulong, kung kailangan mo ng karamay, narito lang ako." Hindi na napigilan ni Alona ang mga luha niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang tao na hindi humingi ng kapalit sa pag-aalaga. Hindi kailangan ng utang na loob. Hindi kailangan bayaran. May isang Damian sa mundo niya. At sa mga mata nito, nakita niya ang pag-asang matagal niya nang nakalimutan. Nanatiling nakaupo si Alona sa malit na pantry ng restaurant habang gulong-gulo ang kanyang isip. Ilang minutong lumipas simula nang inamin ni Damian na siya na pala ang bagong may-ari ng lugar. Hindi pa rin siya makapaniwala. "Carla." Bulong ni Alona nang makitang pumasok ang kaibigan. Dala ang 2 tasa ng kape. "Grabe, hindi ko kinaya, Alona. Si Sir Damian palang boss natin ngayon. Bakit hindi pa lang siya nagpakilala agad?" Bulalas ni Carla habang binababa ang tasa sa lamesa. "Hindi ko rin alam." Mahinang tugon ni Alona, nakayuko. "Pero sa totoo lang, may kutob na ako dati pa." Bulong ni Carla sabay nguso kay Alona. "Halatang espesyal ka sa kanya. Hindi kaya ikaw ang dahilan kung bakit niya binili ang restaurant na to?" Namula si Alona sa sinabi ng kaibigan. "Naku Carla, imposible. Baka naman napagtripan lang talaga niya na bumili ng negosyo." Bakit ikaw laging binibigyan ng prutas, ng kape, ng mga regalo? Secret admirer daw. Pero feeling ko hindi na sekreto ngayon." Nagbibirong ngumiti si Carla, pero mababanaag ang tuwa sa kanyang mga mata para sa kaibigan. Ngunit sa puso ni Alona, may bahid ng takot. Sanay siya sa mundo kung saan lagi may kapalit ang kabutihan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ideya na may isang Damian na nagmamalasakit sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Kinabukasan, dumating si Damian ng mas maaga kaysa karaniwan. Nakakasual lang siya, plain white shirt, dark jeans, at isang simpleng relo sa kamay. Halos hindi siya mapansin ng ibang staff sa kanyang kasimplihan. Pero para kay Alona, hindi kailanman magiging ordinaryo ang presensya niya. "Good morning." Bati ni Damian kay Alona, naabala sa pag-ayos ng mga menu sa counter. "Good morning po, sir." Maingat na sagot niya, hindi mapaliwanag ang kaba. "Damian na lang." Sabay ngiti ng lalaki, magaan ngunit may pag-aalaga. Napangiti si Alona, pilit man. "Damian." Ulit niya sa sarili, para masanay. "Tara, samahan mo ako. Gusto ko sana makita ang paligid mula sa
perspektibo ng isang staff. Anyaya ni Damian. Naghibit balikat si Alona sa una, ngunit sumama rin siya. Sa kanilang paglilibot, ikwento niya kay Damian kung paano siya nagsimulang magtrabaho doon, kung paano siya pinilit ng tiyang Leticia niya na pumasok agad sa trabaho. Kahit minor de edad pa noon. Tahimik lang na nakikinig si Damian. May mga pagkakataon na sumisingit siya sa mga tanong. Napapagod ka ba? May sumasama bang trato sa'yo dito noon? Natatakot ka ba dati? Sa bawat sagot ni Alona, parang palihim na nadudurog ang puso ni Damian. Nagpunta sila sa maliit na garden sa likod ng restaurant. Isang sulok na bihira ng puntahan ng iba. Doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, naupo sila sa isang sirang bench. Alam mo ba? Simula ni Damian. Nung bata ako, palagi akong niiwan sa mga family gatherings, parang invisible. Kahit nasa gitna ako ng maraming tao, pakiramdam ko, ako lang mag-isa. Nagulat si Alona sa biglang pagbubukas ng damdamin ng lalaki. Hindi niya inakalang may lungkot rin sa likod ng matatag nitong anyo. Kaya kapag nakakakita ako ng taong tulad mo, yung kahit nasasaktan, pilit pa rin lumalaban. Hindi ko mapigilang humanga. Diretsong sabi ni Damian, nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Alona ang isasagot. Nahiya siyang umiyak, pero ramdam niya ang sinseridad ng mga salita nito. Kung may gusto kang marating, Alona. Kung may pangarap ka, huwag mong hayaang sirain. Iyon ang sakit ng kahapon. Dagdag ni Damian. Muling bumalik sa alaala ni Alona ang mga gabing umiiyak siya sa likod ng restaurant, habang pinipilit kalimutan ng masasakit na salita ni Tia Leticia at ng mga pinsan niya. Ang mga gabing halos mawalan siya ng pag-asa. Gusto ko lang naman po. Huminga siya ng malalim. Gusto ko lang naman po ng isang tahimik na buhay. Yung hindi kailangan ng maghintay ng pagsigaw, ng pananakit, ng paninisi. Tahimik na tinanggap ni Damian ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Alona. Hindi siya nagmadaling magbigay ng sagot. Sa halip, kinuha niyang maliit na bulaklak na nahulog mula sa puno at iniabot ito sa dalaga. Simulan mo ulit, Alona. Simulan mo dito. Simulan mo sa sarili mo. Isang simpleng bulaklak, ngunit para kay Alona, isa itong paalala na sa kabila ng lahat ng sakit, maari pa rin siyang mamulaklak. Pagbalik nila sa restaurant, mas magaan ng pakiramdam ni Alona. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi nagtagal. Nasanay rin silang mag-usap ng natural. Hindi na puro sir ang tawag niya kay Damian, kundi Damian na lang, tulad ng gusto ng lalaki. Minsan, nagpapalitan sila ng mga kwento sa mga break time. Napag-alaman nilang pareho pala sila ng hilig sa mga simpleng bagay, street food, lumang pelikula, at pag-upo sa park tuwing dapit hapon. Nagkakabiruan na rin sila. Sa isang pagkakataon, habang nag-aabot si Alona ng coffee tray, aksidenteng natapunan ni Damian ang sarili ng kaunting kape. Ay, sorry po. Natatarantang sabi ni Alona, ngunit tawa lamang ang isinagot ni Damian. Mukhang kailangan ko na ng bib kung palagi kang kasama. Biro nito, nagtawanan silang dalawa, at sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng takot at ng pangamba ni Alona. Hindi alam ni Alona sa bawat simpleng tawa niya, sa bawat kinang ng kanyang mga mata, lalong nahulog si Damian sa kanya. Hindi dahil sa kagandahan lang ni Alona, kundi sa tapang, kabaitan, at purong puso nito. Mga bagay na matagal nang hinahanap ni Damian sa isang tao. At hindi rin alam ni Alona, sa simpleng araw-araw na pakikisalamuhan nila, unti-unti na ring pinipintahan ni Damian ang bagong direksyon ng buhay niya. Isang direksyong hindi na mag-isa, hindi na puno ng sakit, kundi puno ng pag-asa. Maliwanag ang sikat ng araw nung umuwi si Alona mula sa trabaho. Ngunit kakaiba ang bigat ng hangin sa bahay nila. May kutob siyang hindi maganda ang sasalubong sa kanya. Pagpasok pa lamang niya sa pintuan, nakita niya agad si Tiyang Leticia at yung Ramil sa sala. Magkaharap, tahimik ngunit tensyonado. Nakataas ang isang paa ni Ramil sa sofa,
Habang ang hawak nitong sigarilyo ay hindi halos niya maalis sa labi. Umuwi ka na pala. Malamig na bungad ni Leticia habang kinukuyumos ang kamay, ang laylayan ng kanyang duster. Opo, tiya. Mahinang sagot ni Alona. Agad siyang nagtungo sa kusina upang itabi ang mga pinamili para sa bahay, ngunit tinawag siya ng mahigpit ng tiyahin. Alona, umupo ka nga rito. Kailangan nating mag-usap. Sumunod si Alona, bagaman kumakabog ang dibdib. Nagpalitan muna ng tingin sina Leticia at Ramil bago nagsalita ang lalaki. May bahid ng pagmamakaawa sa tono. May pagkakautang kami, Alona. Malaking halaga. At hindi namin kayang bayaran. Natigilan si Alona. Hindi na bago sa kanyang utang ng kanyang mga kamag-anak. Pero ngayon, may kakaibang takot na bumabalot sa paligid. Bakit po? Tanong niya, bagaman nanginginig ang boses. Nadawit ang tiyo mo sa grupo. Singal ni Leticia. Kung hindi namin mababayaran, buhay niyang kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Alona. Hindi siya makapaniwala. Kung tutuusin, matagal niya nang nararamdaman ang kahina-hinalang galaw ng kanyang tiyo. Madalas itong umuwi ng madaling araw. Laging may dalang pera, pero hindi naman nagtatrabaho ng maayos. Ngunit iba pa rin ang malaman na sangkot pala ito sa sindikato ng droga. At ano pong kinalaman ko dito? Tanong niya, bagaman parang ayaw niyang malaman ang sagot. Tumikim si Leticia. Nilapitan siya at hinawakan sa braso. Mariing pinisil. Ikaw ang magiging kabayaran. Malamig ditong sabi. Parang binagsakan ng langit at lupa si Alona. Hindi siya makagalaw sa kinauupuan niya. Ang buong paligid ay parang umiikot. Anong ibig niyong sabihin? Halos pabulong na tanong niya. May interes sa iyong mga tauhan ni Senior Sombra. Isa siya sa malalakas na tao sa sindikato. Bihira siyang magnasa ng kahit kanino. Pero sa iyo, nagka-interes siya. Paliwanag ni Ramil, halatang niilang pero determinado. Kung ikaw ang ibibigay namin, lilibre niya kami sa utang. Dagdag ni Leticia, mulang bahid ng awa sa mukha. Nasisiraan na kayo ng bait. Singhal ni Alona, nanginginig sa galit at takot. Hindi ako hayop para ipagpalit niyo sa buhay niyo. Kung hindi kami susunod, Alona, pati ikaw, damay. Hindi lang kami ang papatayin nila, ikaw rin. Malamig na saan ni Leticia. Tahimik ang buong bahay. Tanging mahinang hikbi ni Alona ang maririnig. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang lumaban. Pero saan siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang ibang matatakbuhan. At ang masakit, ang tanging pamilyang inaasahan niyang magtatanggol sa kanya, sila mismo nagtulak sa kanya sa bingit ng kapahamakan. Kinabukasan, hindi na pinapasok si Alona sa restaurant. Pilit siyang pinapapirma sa isang resignation letter. Tapos ng papel mo doon. Mariing sabi ni Leticia habang hawak-hawak ang papel. Ayoko. Wala akong ginagawang masama. Umiiyak na sigaw ni Alona. Kung ayaw mong palalain ang problema mo, sumunod ka na lang. Bantang bulong ni Ramil sa kanyang tenga. Wala siyang nagawa. Sa gitna ng panginginig, pilit niyang pinirmahan ang papel. Ilang oras lang ang lumipas. May dumating na isang itim na van sa tapat ng bahay nila. Hindi na pinahintulutan si Alona na makapag-impake pa man lang. Hinila siya palabas ng bahay. Habang si Leticia ay walang pakialam na nagbibilang ng perang paunang ibinigay ng mga tauhan ni Senior Sombra. Bahala ka na sa buhay mo. Matabang sambit ni Leticia habang nakatayo sa pintuan. Tiyo, wag naman po. Sigaw ni Alona habang kinakaladkad papasok ng van. Ngunit wala ni isa sa kanila ang lumingon. Pilit niyang kinawala ang kanyang braso, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak ng malalaki. Ikinulong siya sa loob ng madilim na van, walang kasama kundi takot at kaba. Habang nilalakbay nila ang madilim na kalsada, pilit iniisip ni Alona kung paano makatakas, ngunit nakagapos ang kanyang mga kamay sa likuran. At bawat kilos niya ay binabantayan ng dalawang matipuno at armadong lalaki.
Doon niya naramdaman ang matinding pagkawalang pag-asa. Ang buong buhay niya ay kontrolado ng iba, mula pagkabata hanggang sa mismong sandaling ito. Ngunit kahit unti-unting nilamon ng takot ang kanyang puso, may isang munting tinig sa kanyang isipan ang bumubulong. Hindi dito magtatapos ang buhay mo, Alona. Lalaban ka. Muling tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa puot. Hindi niya kailanman malilimutan ang ginawa ng kanyang sariling pamilya. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Damian ay nakatayo sa tapat ng restaurant, nag-iisip. Hindi mawala sa isip niya si Alona. Kanina pa niya napapansing hindi ito pumapasok. At ang manager ay tila aligaga ngunit ayaw magsabi ng totoo. May kutob siyang may nangyayaring hindi maganda. At ang hindi niya alam, nagsisimula ng pinakadelikadong kabanata ng buhay ni Alona. Ang kabanatang maghahatid sa kanila sa sukdulan ng pagsubok at pagmamahalan. Madilim at malamig ang loob ng van. Nakadikit si Alona sa pinakagilid. Pinipilit itago ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat lubak ng kalsada ay parang patak ng oras na dahan-dahang kumikitil sa kanyang pag-asa. Nakapiring siya at mahigpit ang pagkakagapos sa kanyang mga kamay sa likuran. Sa kabila ng takot, pilit niyang pinapakiramdaman ng paligid, ang ugong ng makina, ang pagkadyot ng van, ang mahinang bulungan ng mga lalaki sa harap. Siguraduhin yung walang makakakita sa atin, walang sablay. Bulong ng isa. Senyas ni Senyor Sombra, i-deliver agad sa hideout. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Sagot naman ng kasama nito, malamig ang tono. Napapikit si Alona, hindi niya kilala si Senyor Sombra na binabanggit nila. Ngunit sapat ng banggit pa lang ng pangalan nito upang kumabog ng hindi normal ang kanyang puso. Sino siya? Anong balak niya sa akin? Hindi niya alam, pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya dadalhin sa lugar na iyon para lang paupuin at pakainin. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa huminto ang van. Narinig niyang pagbukas ng mga pintuan at ang pagmamadali ng mga yapak. Bago pa siya makagalaw, naramdaman niyang hinila na siya pababa. Ayos lang yan. Huwag ka nang magpumiglas kung ayaw mo madagdagan ng sugat mo. Malamig na banta ng lalaki habang mara siyang kinakaladkad. Pagkababa niya sa van, naamoy agad ni Alona ang halo-halong amoy ng usok ng sigarilyo, gasolina, at lumang kahoy. Hindi niya makita ang paligid dahil sa piring, pero ramdam niya ang sikip ng hangin. Parang maraming taong nagbabantay. Dinala siya sa loob ng isang gusali na tila abandonado. Pagtungtong niya sa loob, naramdaman niya ang pagbabasag ng ilang sirang tiles sa sahig. May naririnig din siyang mahinang tunog ng mga baril na kinakalabit at mga yabag ng malalaking mabibigat ang hakbang. Tanggalin mo ang piring. Utos ng isang malalim na boses. Nang matanggal ang tela sa kanyang mga mata, nasilaw si Alona sa ilaw mula sa isang lamparang nakasabit sa gitna ng kesame. Unti-unti siyang nag-adjust at doon niya nakita ang mga nakapaligid sa kanya. 6 na lalaki, lahat nakasuot ng itim, pawang armado ng baril at may matitigas na mga mukha. Sa gitna ng silid, isang malaking silya, nakaupo ang isang lalaki. Nakatabing ang mukha nito sa anino. Ngunit halatang siya ang pinuno. Lumapit ka. Malamig na utos ng lalaki. Hindi kumilos si Alona. Nanginginig ang mga tuhod niya. Ngunit ang matapunan niya ng malalim na tingin ng isang tauhan. Kusa na siyang naglakad palapit. Bagaman bawat hakbang niya ay parang may pabigat na humihila sa kanya pabalik. Ngayon ay mas nakikilala niya na ang hitsura ng lalaki sa anino. Maputi ang buhok. Matikas ang pangangatawan at may 3 malalaking peklat sa leeg. Si Senyor Sombra. Tila pinagsama ang bangis sa isang misenaryo at ang lamig ng isang walang pusong negosyante sa presensya ng taong ito. Tiningnan siya ni Senyor Sombra mula ulo hanggang paa, parang isang hayop na binebenta sa palengke. Kayo bang nagdala ng batang ito? Tanong niya sa mga tauhan. Opo, Senyor. Siya na po. Tahimik ang ilang segundo. Kasing bigat ng mundo ang bawat tibok ng puso ni Alona. Ngunit sa kanyang pagkabigla, biglang ngumiti si Senyor Sombra.
isang nakakatindig balahibong ngiti. "Magandang pagkakapili nyo," sabi niya, halos paanas. Lumapit siya kay Alona, hindi magawang tingnan ng dalaga. Nang diretso ang mga mata nito. Hinawakan siya ni Senyor Sombra. Sa baba at marahang iniangat ang mukha niya upang magtama ang kanilang mga mata. "Inosente," sariwa. Bulong nito, waring sinusukat ang bawat damdamin niya. Pinilit na Alonang manatiling matapang, pero hindi niya mapigilan ang pagdaloy ng luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o mandiri sa paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanya. "Ako bang kapalaran mo, iha?" Malamyos na tanong ni Senyor Sombra. Tahimik si Alona. Hindi siya sumagot. Wala siyang balak makipag-areglo o makipag-usap sa halimaw na ito. "Kung akong tatanungin, hindi kita ipapapatay." Ngumisi si Senyor Sombra. Ngunit may kapalit. Lumapit palalo si Senyor Sombra sa kanya. Halos magdikit ang kanilang mga mukha. "Ibubuhay kita. Ngunit sa akin ka na." Bulong nito. Mabilis ang tibok ng puso ni Alona. Hindi niya alam kung alin ang mas mabuti, ang mamatay o ang maging bihag ng isang nilalang na tulad nito. "Panginoon, tulungan niyo po ako." Taimtim niyang dasal sa loob ng kanyang puso. "Bigyan natin siya ng oras para mag-isip," utos ni Senyor Sombra sa mga tauhan niya. "Ikulong siya muna sa silid." Hinawakan siya ng dalawang lalaki at maras na hinila papalayo. Dinala si Alona sa isang maliit na silid sa kabilang bahagi ng gusali. Madilim ang loob. May isang sirang kama sa sulok at isang basag na bintana na tinatakpan ng yero. Inilak siya sa loob. Bumagsak si Alona sa malamig na sahig. Humahagulhol. Pakiramdam niya. Pinagsakluban siya ng mundo. Ang sakit ng pagtarataidor ng kanyang pamilya. Ang bangis ng kapalarang ito. At ang hindi niya tiyak na hinaharap. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang mukha na hindi maalis sa isip niya. Si Damian. Ang lalaking minsang ngumiti sa kanya sa gitna ng dilim ng kanyang buhay. Ang lalaking hindi niya alam kung makikita pa niya ulit. Damian. Mahinang bulong ni Alona sa dilim ng silid. Bago siya tuluyang napayakap sa kanyang mga tuhod, umiiyak sa kawalan. At sa kabilang dako, malapit na ring magsimula ang laban ng isang lalaking hindi papayag na mawala sa kanya ang babaeng bumihag ng kanyang puso. Tahimik ang gabi, ngunit sa loob ng hideout, puno ng pagnanasa ang mga mata ni Senyor Sombra habang pinagmamasdan niya mula sa CCTV monitor ang nakakulong na si Alona. Nakahilata ito sa sulok ng silid. Yakap-yakap ang sarili, humihikbi pa rin. Sa kabila ng kalunos-lunos na anyo ng dalaga, hindi mapigilan ni Senyor Sombra ang paghangang unti-unting gumagapang sa kanyang pusong matagal ng bato. Anghel sa gitna ng impyerno. Bulong niya habang pinapaikot sa daliri ang kanyang mamahaling lighter. Hindi itong unang beses na may dinukot ang kanyang sindikato. Ngunit si Alona ay ibang-iba. Hindi siya kagaya ng mababaeng nabili o kinuha nila noon. Mayroong kakaibang ningning sa mga mata ng dalaga kahit siya'y winasak ng takot. May dignidad si Alona na hindi nabubura kahit gaano pa siya saktan ng kapalaran. "Senyor, anong gagawin natin sa kanya?" Tanong ng kanang kamay ni Sombra. Si Raul, habang nakatayo sa tabi niya. "Hindi ko siya kayang saktan," sagot ni Senyor Sombra. Mababang ngunit matatag ang boses. "Ngayon, hindi na lang siya simpleng hostage. Gusto ko siyang akin." Nagkatinginan ang matauhan niya, halatang nagulat sa hindi inaasahang utos ng kanilang pinuno. Si Senyor Sombra, ang kinakatakutang leader na walang sinisino. Ngayon ay nagtatago ng kakaibang pagkahumaling sa isang ordinaryong babae. Samantala, sa loob ng kulungan, napatingala si Alona sa maliit na siwang ng yero sa bintana. Ilang sinag ng buwan ang sumisilip. Animoy, nagbibigay liwanag sa kanyang kadiliman. "Hindi ako pwedeng sumuko," bulong niya sa sarili. "Hindi dito matatapos ang kwento ko." Kahit mahapdi ang kanyang mga kamay sa pagkakagapos, pinilit niyang bumangon at hanapin ang lakas ng kanyang puso. "Para sa sarili ko. Para
para sa mga pangarap ko. Naisip niya si Carla, ang kanyang kaibigan. At higit sa lahat, sa kabila ng pagod at takot, sumilay sa kanyang isip ang mukha ni Damian. Ang lalaking hindi niya maipaliwanag kung bakit tila konektado sa kanyang kaligtasan. Ilang oras ang lumipas bago bumukas ang pinto ng kanyang kulungan. Dalawang lalaking pumasok, bitbit ang pagkain at tubig. Ayain mo siyang kumain, utos ni Raul. Walang imik na iniwan ng isa, ang tray, sa lumang mesa sa silid. Sabay silang lumabas, iniwang nakaawang ang pinto, ngunit may bantay sa labas. Lumapit si Alona sa tray. Mabigat ang pakiramdam. Hindi siya sigurado kung safe kainin iyon, pero sa gutom na nararamdaman niya, wala na siyang mapagpilian. Kinuha niyang tinapay at isang baso ng tubig at dahan-dahan niyang isinubo. Pilit na pinapawi ang uhaw at gutom. Habang kumakain, napansin niya ang isang maliit na papel na nakasilid sa ilalim ng tray. May nakasulat, "Lumaban ka, huwag kang sumuko. May darating na tulong." Nanginig ang madalirin ni Alona habang binabasa ang lihim na mensahe. Hindi niya alam kung sinong naglagay nito. Ngunit bigla siyang nabuhayan ng loob. Tulong. May tutulong sa akin. Hindi niya alam kung kailan o papaano. Pero kapit na siya ngayon sa maliit na pag-asang iyon. Sa kabilang banda, si Senior Sombra ay tahimik na nag-iisip sa kanyang opisina. May malaking plano siyang binubuo sa kanyang isipan. Gusto ko siyang mapasa akin ng kusa, hindi sa dahas. Bulong niya. Sa kanyang isang bagong utos na inilabas niya. Simula bukas, bibigyan niya ng bagong silid si Alona, malinis. May maayos na kama, pagkain at damit. Hindi niya ito padadapuan ng dahas. Hindi niya kayang sirain ang purong imahe ng dalaga. Sa halip, nais niya itong suyuin, paamuin hanggang sa kusa itong lumapit sa kanya. Maging ang matauhan niya ay nagtataka. Ngunit sino ba sila para umangal sa gusto ng pinuno nila? Kinabukasan, ginising si Alona ng matauhan ni Senior Sombra. Bihisan mo siya, dalhin sa bagong kwarto. Malamig na utos ni Raul. Takot man, sumunod si Alona. Hindi siya nagreklamo. Sa isip niya, kung saan man siya dadalhin, dapat lagi siyang alerto. Pinasuot siya ng malinis na puting dress. Simple ngunit napakaganda, halatang pinili ng isang tao na may pagnanasa pero may respeto pa rin sa kaayusan. Pagdating sa bagong silid, napanganga si Alona. Maaliwalas ang lugar, may kama, maliit na banyo at kahit papaano, may bintanang bumabati ang sinag ng araw. Anong ibig sabihin nito? Mahinang bulong niya. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo sa dikalayuan si Senior Sombra. Nakasandal sa pintuan. Tahimik na pinagmamasdan siya. Hindi ka namin ituturing na bilanggo, sabi nito. Hindi kita sasaktan. Hindi sumagot si Alona. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala. Gusto ko lang, pakilala ka. Dagdag pa ni Senior Sombra. Nanatili siyang nakatingin sa lalaki. Hindi makapagsalita. Sa loob-loob niya, naghahalo ang takot at pagkalito. Ngunit alam ni Alona ang isang bagay. Hindi niya kailanman pagkakatiwalaan ng isang halimaw kahit pa ito'y magpakita ng balat kayo ng kabaitan. Sa oras ding iyon, sa kabilang bahagi ng syudad, abala si Damian sa paghahanap kay Alona. Hindi siya mapakali. Hindi siya mapakain. Wala siyang ibang iniisip kundi ang mahanap ang dalagang minsang nagpatibok ng kanyang puso sa parang hindi niya maipaliwanag. Hindi siya papayag na maagaw ng dilim ang liwanag na ibinigay ni Alona sa kanya. Tumigil si Damian sa tapat ng isang madilim na alley. Sinundan ang tip mula sa isang impormante. Alona, hintayin mo ko. Bulong niya habang mahigpit na hinahawakan ng manibela ng kanyang kotse. Hindi kita pababayaan. Dahil kahit sa pinakamadilim na gabi, sa pinakamabangis ng mga kamay, handa siyang lumaban para kay Alona. Naglalakad si Damian sa madilim na eskinita kasamang dalawa niyang tauhan, sina Franco at Lucas. Kaba at galit ang halong nararamdaman niya. Kaba dahil hindi pa rin tiyak kung nasan si Alona at galit sa mga taong nangahasaktan ang babae na unti-unti nang pumupuno sa kanyang mundo. Boss, ayon sa source natin,
May isang abandonadong warehouse sa dulo ng kalye. Madalas ginagamit ng sindikato para sa mga illegal nilang aktibidad. Bulong ni Franco. Tumango si Damian, seryoso ang mga mata. Siguraduhin ninyong walang makakatakas. Walang atrasan, hindi siya aalis doon nang hindi kasama si Alona. Samantala, sa loob ng hideout, si Alona ay nakaupo sa kama na natiling alerto kahit pinapakita sa kanyang kunwaring kabaitan ni Senior Sombra. Gusto mo bang magmerienda? Alok nito habang nilalapit ang tray ng mga pagkain. Umiling lamang si Alona. Kahit gaano kabango ang pagkain, wala siyang ganang kumain. Ang laman ng isip niya ngayon ay makatakas, makalayo, makauwi. Muling makita ang mga taong mahalaga sa kanya. Si Carla, si Damian. Napakurap siya. Bakit si Damian ang unang sumagi sa isip ko? Hindi niya alam, hindi niya maipaliwanag. Pero sa bawat takot na bumabalot sa kanya ngayon, si Damian ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas ng loob. Sa labas ng hideout, pinapwesto na ni Damian ang kanyang mga tauhan. Matinik sa galawan si Damian, sanay siyang magplano ng atake na mabilis pero malinis. Lucas, Franco, kunin niyo ang likuran. Ako sa harap. Once I give the signal, sabay-sabay tayong papasok. Utos niya sa mahinang ngunit matatag na boses. May kasunduan silang pulis na nasa standby lamang. Kung hindi umubra ang mabilisang galaw nila, may backup silang aasahan. Huminga ng malalim si Damian. Para kay Alona, para sa babaeng hindi ko hayaang mawala. Isang senyas ng kamay, mabilis silang gumalaw. Bumukas ang pinto ng hideout ng bigla. Nagulat ang matauan ni Senior Sombra. Intruders! Sigaw ng isa. Naglabasan ng mga armadong lalaki. Nagputukan ng mga baril. Umalingaw-ngaw ang maputok sa buong compound. Cover me! Sigaw ni Damian habang umuusad palapit sa gitna ng warehouse. Tinamaan sa braso si Lucas, ngunit nagpatuloy pa rin sila. Hindi sila papayag na mabigo. Si Raul. Ang kanang kamay ni Senior Sombra ay nag-utos ng counter-attack. Ngunit nasindak sila nang dumating ang mga pulis sa di inaasahang bilis. Surround the area. Huwag hayaang makatakas. Utos ng hepe ng pulis. Nalilito at natataranta ang mga tauhan ni Senior Sombra. Unti-unti silang nagbagsakan. Isa-isa silang naaresto. Samantala, si Senior Sombra ay desperado na. Hinila niya si Alona mula sa kwarto nito. Hawak ang braso. Hindi kita basta-basta ibibigay sa kanila. Sigaw niya habang kinakaladkad ang dalaga papunta sa likurang pinto ng warehouse. Tama na! Pakawalan mo na ako! Sigaw ni Alona, pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki. Ngunit nang malapit na sila sa pinto, isang malamig na boses ang sumalubong sa kanila. Bitawan mo siya! Ani Damian, nakatutok ang baril kay Senior Sombra. Nagulat si Alona. Napatitig kay Damian na parabang isang himala ang pagdating niya. Napaiyak siya. Hindi dahil sa takot, kundi sa sobrang tuwa. Ano sa tingin mong magagawa mo, ha? Galit na sigaw ni Senior Sombra habang pinagtatakpan si Alona. Mas mabuting sumuko ka habang may oras pa. Malamig na sambit ni Damian, hindi kumukurap. Isang mabilis na galaw. Sinubukan ni Senior Sombra gamitin si Alona bilang panangga. Ngunit mabilis si Damian, isang putok. Tinamaan si Senior Sombra sa balikat. At napabitaw siya kay Alona. Mabilis na sinalo ni Damian ng dalaga. Kinarga niya ito palayo mula sa kaguluhan. Habang pinabaybay ni Damian ang daan palabas ng warehouse, ramdam niya ang bawat hingal at takot ni Alona. Safe ka na. Hindi ka na nila masasaktan. Bulong niya sa tenga ng dalaga. Hinahabol man sila ng mga natitirang tauhan ni Senior Sombra. Sinigurado ng mga pulis na walang makakasunod sa kanila. Paglabas nila sa compound, sinalubong sila ng mga flashing lights ng mga pulis at ambulansya. Nang marating nila ang ambulansya, doon na nawala ng malay si Alona sa braso ni Damian. Halos bumagsak ang puso niya sa kaba. Alona! Alona, gising! Sigaw niya, nanginginig ang boses. Kaagad na lumapit ang mga medic. Sir, siya na po ang bahala. We'll take care of her. Kailangan po siyang madala sa ospital ngayon din.
Hindi na nag-aksaya ng oras si Damian. Sumakay siya sa ambulansya. Hawak-hawak pa rin ang kamay ni Alona. Habang mabilis silang humarurot papunta sa pinakamalapit na ospital na pagmamayari ng isa pang kumpanya ng pamilya ni Damian. Sa loob ng ambulansya, panay ang bulong ni Damian kay Alona. "Konti na lang, Alona. Konti na lang. Huwag kang bibitaw." Sabi niya habang pinapahid ang luha sa pisngi ng dalaga. Hindi niya kayang mawala si Alona. Hindi niya kayang mawalan muli ng taong minamahal niya. At sa oras ng magising si Alona, balak na ni Damian na hindi niya na ito papakawalan pa. Nakasalalay dito ang kanilang kinabukasan. Hindi na ito basta pagtulong. Ito ng pag-ibig na hindi niya kayang itanggi pa. Nagmamadali ang mga nurse sa ER ng St. Eulalia Medical Center. Habang mabilis na inilalabas ng ambulansya si Alona na walang malay, hawak pa rin ni Damian ang kamay ng dalaga. Hindi niya ito binitawan kahit isang segundo. "Emergency trauma team. Prepare for admission." Sigaw ng doktor habang inaasikaso si Alona. Si Damian, bagamat nanggigigil sa kaba, ay nanatiling kalmado sa labas. Pinanatili niya ang kanyang presensya ng isip. Ngayon ay hindi siya maaring panghinaan ng loob. Hindi ngayon, hindi para kay Alona. "Mr. Salazar." Lumapit ang hospital director na agad na naabisuhan ng security team sa pagdating ni Damian. Naipaalam na po sa amin ang sitwasyon. Na-set up na rin po ang VIP floor. Naka-close na po ang buong level para sa seguridad ng pasyente. Tumango si Damian. "Siguraduhin ninyong walang ibang pasyente sa floor na iyon, maliban sa kanya. Gusto ko, lahat ng pinakamagaling na doktor sa trauma, neuro, at internal medicine, nakatutok sa kanya. Hindi ako tatanggap ng kahit anong pagkukulang." "Yes, sir. Immediate coordination na po sa specialist." Sagot ng director na halos yumuko sa pagkakabigla. Sa mga direktiba ng kilalang Damian Salazar, isa sa mga pinakamalaking shareholder ng hospital. Ilang minutong lumipas, nakatingin lamang si Damian sa pulang ilaw ng operating room habang hinintay na mailipat si Alona. Mula sa loob ng kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na piraso ng papel. Isang lumang resibo ng order na minsang inabot sa kanya ni Alona nung unang beses niyang kumain sa kainan. Simple lang, may nakasulat na, "Thank you, sir." At isang ngiting emoji sa tabi ng pangalan ng waitress. Pinagmasdan niya ang maliit na papel, pinisil. Saka bumulong. "Hindi pa ito matatapos ang kwento mo, Alona. Hindi pa tayo tapos." Pagkaraan ng 2 oras, inilabas na si Alona mula sa emergency operation. Nakalipat siya sa isang exclusive suite sa 18th floor at doon ay sinimulang bantayan ng mga pinakamahusay na nurse at doktor ng hospital. Pumasok si Damian sa loob ng silid. Napakarupok tingnan ni Alona. Balot sa mga linya ng dextrose. May oxygen sa ilong at bahagyang namumutla. Lumapit siya sa tabi nito. Naupo sa silyang inilaan para sa mga bantay. Hinawakan niyang muli ang kamay ng dalaga at marahang pinisil. "Gising ka na. Hindi pa rin kita iiwan." Bulong niya. Hindi niya kayang makita si Alona sa ganitong sitwasyon. Kung maaari lang, gusto niyang akuin lahat ng sakit na nararanasan nito. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin nagkakamalay si Alona. Nakatulala si Damian sa labas ng bintana ng silid habang iniisip ang mga nangyari. "Sir Damian," marahang tawag ng doktor. "Gusto lang po naming i-update kayo. Nagkaroon ng mild confusion at internal bruising si Miss Alona, pero sa kabutihang palad, wala pong permanenteng damage sa utak niya. However, maaring makaranas siya ng temporary memory loss." Mabilis na bumalik ang tingin ni Damian sa doktor. "Memory loss?" Ulit niya, hindi makapaniwala. "Yes, sir. Hindi po permanente. Hindi rin po malalim. Maaring malimutan niya ang mga traumatic events o ilan sa mga bagong alaala niya. Sa proseso ng recovery, babalik po iyon. Pero sa ngayon, kinakailangan niya ng pasensya, pagmamahal at pag-aalaga." Tumango si Damian, bagamat may mabigat pa rin sa kanyang dibdib. Kung iyon ang kapalit ng ligtas na buhay ni Alona, tatanggapin niya, gagawin niyang lahat para maibalik ang lahat ng nawala. Kinagabihan, habang bantay sarado niya si Alona,
dumating si Carla. May bitbit ng mga bulaklak at prutas. "Kamusta na si Alona?" Tanong niya agad, halatang namumugto ang mga mata. "Medyo okay na, pero may amnesia raw siya." Mahinang sagot ni Damian. Nanlumo si Carla, halos mabitawan ang bitbit niya. "Ano na lang gagawin natin?" Halos pabulong na tanong nito. Ngumiti si Damian, hindi ngiti ng pagsuko, kundi ng pag-asa. "Gagawin natin ang lahat. Dahan-dahan. Unti-unti. Babalikan natin lahat ng masasayang alaala niya. Bawat tawa, bawat kwento. Hindi natin siya pababayaan." Sagot niya, puno ng determinasyon. Sa isip niya, hindi ko hayaang mawala ng kulay ang mundo ni Alona. Lumipas ang gabi, sa wakas. Gumalaw ang madaliri ni Alona. Napatingin si Damian, halos hindi huminga sa kaba. Marahang bumukas ang mga mata ng dalaga. Nanginginig ang mga pilik mata niya. Nilingon niya ang paligid, halatang litong-lito. "Alona." Bulong ni Damian, lumapit siya sa kama. Dahan-dahang bumaling si Alona sa boses na tumawag sa kanya. Pinagmasdan niyang mukha ni Damian, pilit niyang inabot ang alaala. Ngunit walang konkretong pumapasok. "Sino ka?" May hinang tanong ni Alona. Saglit na sumakit ang dibdib ni Damian. Parang binaril siya sa puso, pero agad din niyang pinigilan ng sarili. Ngumiti siya, pinipilit niyang gawing magaan ang lahat. "Kaibigan mo," sabi niya ng may lambing. "Ako ang kaibigan mo, hindi ka iiwan." Napangiti rin si Alona, kahit tila naguguluhan. "Ang bait mo." Bulong niya bago muling napapikit. Tumulo ang luha ni Damian, hindi niya kayang ilarawan ng sakit at saya na sabay niyang nararamdaman. Pero sa puso niya, isang pangako ang muling tumibok. "Hindi mo man ako maalala ngayon, Alona. Pero ipaparamdam ko sa'yo, araw-araw, kung gaano kita kamahal." Maaliwalas ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng VIP room. Nang dahan-dahang imulat ni Alona ang kanyang mga mata. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Damian. Nakapikit habang nakasandal sa upuan. Halatang pagod ngunit hindi iniiwan ang pagkakabantay sa kanya. Nagmulat si Alona, bahagyang naguguluhan ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman niyang kakaibang kapanatagan. Wala siyang maalala kung bakit siya naroon. Ngunit ang presensya ng lalaking iyon ang nagsilbing payapa sa kanyang loob. Sino siya? Bakit parang ligtas ako kapag siyang kasama ko? Muling dumilat si Damian at napansing gising na si Alona. Kaagad siyang lumapit, hinawakan ng kamay ng dalaga. "Good morning." Bulong niya, may lambing sa boses. Ngumiti si Alona, bagaman halatang litong-lito. "Ako ba? Nasaan ako?" May hinang tanong niya. "Nasa ospital ka. Nagkaroon ka ng aksidente." Paliwanag ni Damian, dahan-dahan para hindi siya ma-overwhelm. Aksidente? Tila gustong balikan ni Alona sa isip ang nangyari. Ngunit wala siyang mahagilap na alaala. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang nararamdamang comfort mula kay Damian. "Huwag mo munang pilitin." Sabi ni Damian, napansin ang pag-aalala sa mukha ng dalaga. "Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon." Ngumiti si Alona. Ngunit ang sumunod niyang tanong ay pumunit sa puso ni Damian. "Ikaw bang asawa ko?" Inosenteng tanong ni Alona. Mapupungay ang mga mata. Halos hindi makahinga si Damian sa narinig. Sa isang banda, nakakatawang isipin. Napalapit agad si Alona sa kanya. Kahit wala siyang alaala, sa kabila ng sakit ng amnesia, tila ba pilit pa rin ang puso ng dalaga na kumapit sa kanya. Napangiti si Damian. "Hindi pa, pero kung ako ang tatanungin mo, sana balang araw." Namula si Alona, at bagamat may amnesia siya, ramdam niyang init sa kanyang mga pisngi. Lumipas ang mga araw sa ospital na puno ng mga tahimik, ngunit makabuluhang sandali. Hindi man maalala ni Alona ang nakaraan, unti-unti siyang bumuo ng bagong mga alaala kasama si Damian. Sa ngayon ay para siyang isang blankong canvas, at si Damian ang bagong pintor ng kanyang mundo. Isang gabi habang pinapasok niya ang sopa sa bibig ni Alona, napatawa si Damian nang bigla siyang
mapuruan ng isang patak ng sopas sa ilong. Sorry. Tili na Alona. Napaka-cute ng ekspresyon ng pag-aalala sa kanyang mukha. Tawa naman ng tawa si Damian habang pinupunasan ng sarili. Kung ganitong paraan mo ng pagpapakain, baka tumaba ako agad. Biro niya. Bakit? Ayaw mo bang tumaba? Kunot noong tanong ni Alona. Ayaw ko. Baka mawalan ako ng forma sa paningin mo. Biro pa rin ni Damian, pinipilit na gawing magaan ang lahat para sa dalaga. Sumiklab ang isang malutong na tawa mula kay Alona. Unang beses mula nang magising siya, napangiti si Damian, punong-puno ng saya ang dibdib. Ang marinig ang tawa ni Alona ay tila isang gantimpala sa lahat ng sakit at takot na pinagdaanan niya. Sa mga sumunod na araw, tila isang bagong mundo ang binubuo ni Damian at Alona. Dinadala ni Damian sa Alona sa rooftop garden ng hospital, isang lugar na may taniman ng mga bulaklak. May maaliwalas na tanawin ng kalangitan, may malamig na simoy ng hangin. Habang nakaupo sila sa isang bench, pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Ang ganda naman dito, sabi ni Alona habang pinipis ang kamay ni Damian. Oo, pero mas maganda ka. Walang alinlangang sagot ni Damian. Namula si Alona, napayuko sa kilig. Hindi niya mapaliwanag, hindi niya maalalang lalaki. Ngunit tuwing kasama niya ito, para siyang nakalutang sa langit. Kung ito ba'y pagmamahal o simpleng pasasalamat, hindi niya alam. Ang alam lang niya, masaya siya, ang saya niya sa piling ng lalaking ito. Isang gabi bago matulog, habang pinupunasan ni Damian ang noo ni Alona gamit ang malambot na bimpo, napabuntong hininga si Alona. Damian? Tawag niya, malambing. Napalingon ang lalaki, tila handang tumalima sa bawat salita ng dalaga. Pwede ba akong humiling? Mahinang tanong ni Alona. Ano yun, Alona? Kahit ano ibibigay ko. Ngumiti si Alona, matamis at inosente. Gusto ko, kahit hindi ko maalalang nakaraan ko, sana ikaw pa rin ang unang makikita ko pagising ko araw-araw. Muntik nang tumulo ang luha ni Damian sa narinig. Lumuhod siya sa tabi ng kama at mahigpit na hinawakan ng kamay ni Alona. Ipinapangako ko yan, Alona. Hindi mo na kailangang humiling. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Habang natutulog si Alona, hindi pa rin umaalis si Damian sa tabi niya. Pinagmamasdan niya ng payapang mukha ng dalaga. Parang anghel si Alona habang natutulog. Tila walang bahid ng lungkot o sakit. Bumuntong hininga si Damian. Binigay ka sa akin ng tadhana, Alona. Bulong niya. Kahit pa anong pagsubok, kahit pa hindi mo ako maalala, hindi kita susukuan. Muli siyang naupo sa tabi ng kama at sa gabing iyon, habang iniihip ng malamig na hangin ang mga kortina ng kwarto, isinumpa ni Damian sa kanyang puso. Hindi ako aalis, hindi ako titigil, hindi ko bibitawan ang pag-ibig ko sa iyo. Damian. Mahina ngunit paulit-ulit na bulong ni Alona habang nasa gitna siya ng isang mahimbing na tulog. Nakaupo si Damian sa tabi ng kama niya, hawak ang kamay ng dalaga at hindi niya maiwasang mapangiti sa bawat pagbanggit ng pangalan niya para kay Damian. Kahit pansamantalang pagkawala ng alaala ni Alona, tila ang puso pa rin ito ang kumilala sa kanya. Ngunit may kakaiba. Nitong mga nakaraang gabi, nagsimulang magsalita si Alona habang natutulog. Binabanggit niya ang mga hindi maipaliwanag na tagpo, isang malaking puno, isang batang lalaki na nalaglag mula sa sanga, isang batang babae na sumalo at tumulong. Hindi maiwasang mapaisip si Damian. Bakit parang pamilyar? Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila sa hospital room, tila lumiwanag ang mukha ni Alona habang nagkukwento. May napanaginipan ako kagabi. Masiglang bungad ni Alona habang subo ng isang kutsara ng lugaw. Ano naman ang panaginip mo? Malambing na tanong ni Damian habang pinagmamasdan ang masiglang anyo ng dalaga. Isang malaking puno at may batang lalaki, nahulog siya sa sanga.
Tapos, may batang babae sumalo sa kanya. Sobrang sakit daw ng braso niya pagkatapos. Pero masaya siya kasi niligtas niya yung bata. Kwento ni Alona. Makislap ang mga mata. Napahinto si Damian sa pag-inom ng kape. Biglang bumalik sa kanyang isang matagal nang nakalimutang alaala. Nung bata pa siya, summer vacation nila sa probinsya. Nahulog siya mula sa mataas na puno ng mangga at may isang batang babae na sumalo sa kanya. Nasugatan ng kamay nito. Dahil doon, nagkaroon ito ng pilat sa pulso. Mabilis siyang lumapit kay Alona. Alona, mahina ngunit nanginginig ang boses niya. Patingin nga ng kamay mo. Nagulat si Alona sa tono ng boses ni Damian, pero sumunod siya. Inilapit ni Damian ang palad ni Alona sa kanya at marang ipinihit ito. Doon, tumambad sa kanyang maliit ngunit makikilala pa ring pelat sa pulso ng dalaga, hugis maliit na gasgas, ngunit nanatili sa balat nito. Namilog ang mga mata ni Damian. Hindi siya makapaniwala. Ikaw yung batang babae. Bulong niya, puno ng pagkamangha. Nagkatinginan sila ni Alona, parang hindi makapaniwala sa pagkakatuklas. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Alona, pinipilit alalahanin. Pinangiti ni Damian ang kanyang palad, hinawakan ang kamay ng dalaga. Nung bata pa ako, summer noon, nagbakasyon kami sa probinsya. Nahulog ako mula sa puno ng mangga. At may batang babae na sumalo sa akin. Dahil doon, nasaktan ang kamay niya. Ikaw pala yun. Nanlaki ang mga mata ni Alona, unti-unti. Para bang may ilaw na bumukas sa madilim na bahagi ng kanyang alaala. May mga bits and pieces akong natatandaan. Mahinang sabi niya, may batang lalaki. May sugat ako. At masaya ako kasi ligtas siya. Humigpit ang hawak nila sa kamay ng isa't isa. Akala ko noon, aksidente lang ang lahat. Pero ngayon ko naiintindihan. Matagal na pala tayong pinagtagpo ng tadhana, Alona. Malalim ang boses ni Damian, puno ng damdamin. Hindi napigilan ni Alona ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang weird. Parang hindi ko maalala ang buong nakaraan ko. Ikaw pa rin ang lagi ko naaalala. Sabi ni Alona, nanginginig ang boses. Tumayo si Damian. Hinila si Alona sa isang marahang yakap. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Bulong niya sa tutok ng ulo ng dalaga. Na kahit ilang beses pa tayong magkahiwalay, kahit mawalan ka pa ng alaala, hahanapin at hahanapin pa rin natin ang isa't isa. Muling tumulo ang maluha ni Alona. Ngunit ngayon, ito'y luha ng tuwa, hindi ng takot. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap buong maghapon. Nalaman nilang magkapitbahay pala sila dati sa isang malayong baryo sa probinsya. Si Alona at ang kanyang ina noon ay madalas bumisita sa bayan para magtinda ng kakanin, habang si Damian ay anak ng isang negosyante na nagbakasyon lamang ng isang summer. Sa kabila ng agwat sa estado ng buhay, itinakda na pala ng pagkakataon ang unang pagtutulungan nila, isang batang babae na sumagip, isang batang lalaki na nailigtas. Ngayon, sa muling pagtatagpo nila bilang matatanda, sila na naman ang magliligtas sa isa't isa, ngunit hindi lang ang pisikal na sugat, kundi pati sa sugat ng kaluluwa. Pagkalipas ng mga araw, lalo pang tumibay ang samahan ni Alona at Damian. Hindi lamang si Damian ang gumagawa ng paraan para mapasaya si Alona. Si Alona rin ay nagiging liwanag ni Damian. Hindi niya alam kung paano niya nalagpasan ang mga nakaraan niyang problema bago dumating si Alona. Para ngayon lamang siya tunay na nabuhay. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hospital garden, huminto si Damian sa gitna ng pathway. Alona, tawag niya. Tugon ng dalaga, nakatingin sa bituin. Pwede bang dito muna tayo? May gusto akong sabihin. Tumango si Alona, ngumiti. Humugot ng malalim na hininga si Damian. Hindi pa ngayon ang engagement, pero nais niyang maramdaman ni Alona ang totoo niyang nararamdaman. Ipinangako ko sa sarili ko noon na kapag nakita ko ulit yung batang babae na sumagip sa akin, hindi ko na siya bibitawan. Nangilid ang luha ni Alona habang nakikinig.
Hindi ko man maalala ang lahat, Damian, pero nararamdaman ko sa puso ko. Ikaw ang tahanan ko. Sabi ni Alona, nilalabanan ng pagluha. At ikaw ang buhay ko, Alona. Tugon naman ni Damian. Habang nagsasalubong ang kanilang mga tingin sa ilalim ng liwanag ng buwan, kapwa sila humawak sa pag-asang, ngayon, wala nang makakapaghiwalay sa kanila. Muli at muli, sa bawat paghinga, sa bawat pagpatak ng oras, ipinaramdam nila sa isa't isa. Hindi to ang simula ng kwento natin. Noon pa man, tayo na talaga. Pagkatapos ng gabing iyon sa Hospital Garden, hindi mapakali si Damian. Sa wakas, nabuo na sa isip niya ang matagal niya nang gustong gawin. Ang ipagtapat ang tunay niyang damdamin kay Alona. Hindi na siya magpapaliban pa. Kaya't nagsimula siyang magplano. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na ihanda ang isang private garden sa isang exclusive resort na pagmamayari ng pamilya nila. Gusto niyang maging perpekto ang gabi ng proposal. Lahat ng detalye mula sa mga bulaklak hanggang sa mga ilaw ay inayos niya ng personal. Gusto niya pagdating ni Alona, mararamdaman nito kung gaano siya kahalaga. Ngunit sa kabila ng excitement niya, pinili niyang painitin muna ang drama. Gusto ko siyang sorpresahin. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang engagement ring na hawak niya. Kinabukasan, habang nasa hospital pa rin si Alona, tila napansin niyang may kakaiba kay Damian. Hindi to kasing sweet tulad ng mga nakaraang araw. Malamig ang pakikitungo, parang may dinadala na mabigat. Sa bawat tanong niya, maikli lamang ang sagot nito. Tila ba may distansya? Hindi na napigilan ni Alona ang lungkot na nararamdaman niya. Kahit hindi pa buong alaala niya, dama niyang unti-unting paglayo ni Damian. Sa isang iglap, bumalik ang mga takot niya. Ang takot na muli siyang maiwanan, ang takot na hindi siya sapat. Bakit parang bigla kang nag-iba? Mahinang tanong ni Alona kay Damian habang sabay silang kumakain ng tanghalian. Busy lang sa trabaho. Maikli nitong sagot habang hindi siya tinitingnan sa mata. Tumango si Alona, pilit nang ngumingiti. Ngunit damang bigat sa dibdib. Gabi na nang biglang may dumating na isang staff sa ospital sa kwarto ni Alona. May dalang bouquet ng white roses at isang maliit na note. Napakunot noo si Alona, binasa niya ang note. Meet me at the garden, D. Nagmadali siyang ayusin ang sarili. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya, pero sa kabila ng kaba at pagtatampo, pinili niyang sumunod. Pagdating niya sa garden, halos hindi siya makahinga sa gulat. 100 ng mga kandila na naglalatagan sa damuhan. At sa gitna ng hardin, isang maliit na gazebo. Ang binalutan ng mga puting bulaklak at fairy lights. Sa loob nito, nakatayo si Damian. Suot ang maayos na polo, hawak ang isang maliit na kahon. Tumigil ang mundo ni Alona. Parang bumalik ang lahat ng alaala niya. Ang mga ngiti, ang mga luhang pinunasan ni Damian, ang bawat haplos ng malasakit nito noong mga panahong siya'y lugmok. Unti-unting lumapit si Alona. Ngumiti si Damian, ngunit may bahid ng kaba ang kanyang mga mata. Alona. Simulang sabi niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Alam kong medyo nawala ako ngayong araw. Alam kong nasaktan kita. Napaluha si Alona, hindi dahil sa lungkot kundi sa relief. Gusto niyang marinig ang lahat. Ginawa ko yun. Dahil hindi ko alam kung paano mo matatanggap ang isang lalaking maraming baggage, maraming kahinaan, at maraming pagkukulang. Pero kahit pa ganon, lumuhod si Damian sa harap niya. Gusto ko pa rin subukan. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko. Ang lahat ng kaya kong ibigay. Bumukas ang maliit na kahon. At sa loob noon ay isang eleganting singsing na may maliit ngunit may makinang na diamond. Alona, matagal na kitang mahal. Hindi ko lang masabi noon dahil takot ako. Pero ngayon, handa na akong harapin kahit ano. Basta kasama kita. Will you marry me? Humihikbi na si Alona. Nanginginig ang kamay habang tinatakpan ang kanyang bibig. Hindi niya na kailangan ng alaala para malaman ang sagot. Oo. Damian, oo. Umiiyak ngunit nakangiting sagot ni Alona. Isinuot ni Damian ang singsing sa daliri ng dalaga. At sa mismong sandaling iyon, sabay silang tumawa at umiyak.
Sabay na bumalot sa isa't isa ng yakap na puno ng pangako at pag-asa. Sa gazebo, habang yakap-yakap ni Damian si Alona, ay biglang nagsimula ang isang fireworks display. Isa na namang sorpresa na inihanda niya. Sa ilalim ng makukulay na ilaw ng paputok, naramdaman ni Alona ang buong mundo na tila pumalakpak para sa kanila. Lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng takot, napalitan ng kasiguruhan na sa wakas, minamahal siya ng totoo, wala ng pag-aalinlangan. Ngayon, Alona, bulong ni Damian sa tenga niya habang mahigpit na nakayakap. Hinding-hindi na kita bibitawan. Napapikit si Alona, damang init ang yakap ni Damian, at sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang tunay siyang ligtas, tunay siyang mahal. Hindi alam kung gaano sila katagal na nagkayakap doon sa ilalim ng mga bituin. Pero sa gabing iyon, habang ang buong kalangitan ay parabang sumasayaw para sa kanila, nangako sila sa isa't isa. Isang sumpang hindi mababali ng kahit anong unos. Mahal kita noon, mahal kita ngayon, at mamahalin pa rin kita bukas. Hindi naging madali para kay Alona ang desisyon niyang makaharap si Leticia bago ang kasal sa kabila ng lahat ng sakit at pag-abuso. May bahagi pa rin ang kanyang puso ang humihiling ng pagkakabuo, ng closure, ng kapatawaran. Alam niya ng pagharap na ito, ang huling hakbang bago siya tuluyang pakakalakad patungo sa bagong buhay kasama si Damian. Umagang-umaga pa lang, gising na si Alona. Nakatingin siya sa salamin habang suot ang isang simpleng white dress. Hindi upang magmukhang elegante, kundi upang ipakita ang kalinisan ng layunin niya. Si Damian naman, nakasandal sa pinto ng kwarto nila, nakamasid sa kanya. Sigurado ka ba, mahal? Tanong ni Damian, puno ng pag-aalala ang boses. Tumango si Alona, marahang ngumiti. Kailangan ko itong gawin, Damian. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Sagot niya. Lumapit si Damian at hinawakan ang kanyang kamay. Nandito lang ako. Hintayin kita sa labas. Tugon nito. Bago niya pinayagang, pumasok si Alona sa mundo ng nakaraan. Nasa presento, kung saan pansamantalang nakakulong sina Leticia at Ramil, ay dinadala si Alona sa isang maliit na kwarto ng mga pulis. Nakaupo na ron si Leticia, hawak ang rosaryong tila. Niluma na ng panahon, habang si Ramil ay malamlam ang mga mata. Waray wala ng lakas ng loob makipagtalo. Pagkakita kay Alona, napatayo agad si Leticia, tila hindi makapaniwala. Naharapin pa siya ng pamangkin. Alona. Mahinang tawag nito. Tahimik na umupo si Alona sa kabilang dulo ng mesa. Ilang segundong walang nagsalita. Tanging paghinga nila ang maririnig sa loob ng kwarto. Hanggang sa basagin ni Alona ang katahimikan. Tita Leticia, Tito Ramil, hindi ko na kayo pinuntahan para magsumbat. Simulang sabi ni Alona, bagamat nanginginig ang boses. Lumuhod si Leticia sa harapan ng mesa. Hawak-hawak pa rin ang rosaryo. Alona, hindi ko alam kung paano ako hingi ng tawad. Lahat ng ginawa namin, lahat ng sakit, hindi namin kayang ibalik ang mga panahong sinayang namin sa'yo. Napapikit si Alona, pinipigilang lumuha. Naiintindihan ko na ngayon. Malungkot ngunit matatag na sabi niya. Naiintindihan ko na minsan, ang tao, kapag pinangunahan ng takot at kasakiman, nakakalimot kung paano magmahal. Hindi nakasagot si Leticia, bagkusay, humagulhol na lamang. Alam ko pong hindi ako perpekto noon. Pagpapatuloy ni Alona. At kahit na pinakitaan ninyo ako ng ganon, pinilit ko pa rin iniisip noon na baka isang araw, mamahalin niyo rin ako tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Tinakpan ni Leticia ang mukha, halos hindi makaharap kay Alona sa labis na hiya. Patawarin mo kami, anak. Patawarin mo kami. Paulit-ulit na pagmamakaawa nito. Tumayo si Alona, nilapitan si Leticia at marahan itong inalalayan patayo. Hinawakan niyang kamay ng kanyang tiyahin. Tita, Tito, pinapatawad ko na kayo. Sabi niya, buo ang loob. Pero kailangan niyo pa ring harapin ang batas. Hindi dahil sa galit, kundi dahil iyon ang tama. Tumango si Leticia, umiiyak pa rin. Alam namin. At tatanggapin namin
Salamat, Alona. Kahit sa kabila ng lahat, binigyan mo pa rin kami ng dignidad na matagal na naming nawala. Paglabas ni Alona sa presinto, sinalubong siya agad ni Damian. Okay ka lang ba? Agad na tanong nito. Tumango si Alona at ngumiti, bagamat namumula ang mga mata niya sa kakaiyak. Mas magaan ang loob ko ngayon. Sabi niya, ngayon, handa na akong simulan ng panibagong buhay. Hindi na nagdalawang isip si Damian, niyakap niya si Alona ng mahigpit, isang yakap na puno ng pagmamalasakit at pag-intindi. Hindi mo alam kung gaano ako ka-proud sa'yo, bulong nito. Sa kotse pa uwi, nagkwentuhan sila ng malumanay. Alam mo ba, Damian? Ani Alona, nakangiting nakatingin sa bintana. Kahit anong sakit ang pinagdaanan ko, nagpapasalamat pa rin ako. Talaga? Bakit? Tanong ni Damian, nagtataka. Kasi kung hindi ko pinagdaanan ang lahat ng iyon, baka hindi ko natutunan ang tunay na halaga ng pagmamahal at baka hindi rin ako napunta sa iyo. Napangiti si Damian, sabay hawig sa isang hibla ng buhok ni Alona na tumakip sa kanyang mukha. Kung ganun, sabi ni Damian, salamat din sa lahat ng pinagdaanan mo dahil kung hindi dahil doon, wala akong Alona ngayon. Nagkatawanan sila. At sa gitna ng biyahe pa uwi, dama nilang katahimikan na puno ng pagmamahal, hindi ng takot o alinlangan. Pagsapit nila sa bahay, sinalubong sila ng malalaking bouquet ng bulaklak, inihanda ng mga kaibigan at pamilya ni Damian para sa nalalapit nilang kasal. Napangiti si Alona, pinunasan ang luha ng saya na dumadaloy pa rin sa kanyang mga pisngi. Mula ngayon, Alona, sabi ni Damian, habang pinagmamasdan siya, hindi mo na kailangang harapin ng kahit anong sakit na mag-isa. Humarap si Alona sa kanya at hinawakan ng kanyang pisngi. Hindi mo rin kailangang ipaglaban mag-isa ang pagmamahal natin, bulong niya. At doon, sa simpleng hapong iyon, sa harap ng mabulaklak at araw na lumulubog, nangako sila sa isa't isa na kahit ano pang humadlang, hindi na nila bibitawan ng pag-ibig na itinagpo ng tadhana. Isang linggo bago ang kasal ni Alona at Damian, dumating ang araw ng pagdinig ni Leticia at Ramil. Isang araw na puno ng mabigat na emosyon para kay Alona. Isang araw ng paghaharap, hindi upang gumanti, kundi upang itama ang matagal ng mga pagkakamali. Tahimik na nakaupo si Alona sa loob ng courtroom, kasabay ni Damian na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Damian. Tumango si Alona, bagamat ramdam niyang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kabigat ng hakbang na ito. Para ito sa lahat ng batang katulad ko, na matagal rin natakot magbahal sa sarili nila dahil sa pang-aabuso ng ibang tao. Bulong niya. Tinawag na ng huwes ang kaso. Isa-isang pumasok sina Leticia at Ramil, pero ang nakaposas, parang waring matanda na. Ang hitsura dahil sa mga pagsubok sa kulungan. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Alona, bakas ang pagsisisi sa kanilang mga mukha. Bumangon sa kanyang kinaupuan si Alona nang siya'y tinawag upang magpatotoo. Lumakad siya patungo sa witness stand ng buong tapang. Pinikit niyang sandali ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at nagsimula. I am Alona de la Vega. Panimula niya. Ang boses ay nanginginig pero matatag. Ako po ang pamangkin ni Leticia at Ramil Santiago. Sumulip siya sa kanila. Kita niya kung paano napayuko si Leticia sa kahiyan. Ipinaghatiwala ako sa kanila ng aking mga magulang bago sila pumanaw. Dapat ay naging tahanan sila sa akin, puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Bumigat ang bawat salita. Tila mga bagong isinaboy sa katahimikan ng korte. Pinagtatrabaho nila ako. Pinagkaitan ng sahod. Ginamit ang aking kabataan para sa kanilang pansariling kapakinabangan. Hindi lang katawan ang sinaktan nila, pati ang aking pagkatao, ang aking pangarap, at ang aking tiwala sa mundo. Ang bahagyang paghikbi mula sa tagapanood ng korte, ramdam nila ang bigat ng pinagdadaanan ni Alona. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinangiti niya ang sarili at itinuloy ang kanyang salaysay.
Pero narito ako ngayon, hindi para humingi ng parusa, kundi para humiling ng katarungan. Hindi para sa galit, kundi para sa paghilom. Tumayo ang abogado ni Alona upang magsalita. Mahal na huwes, aniya, hindi po nanghingi ng maximum sentence si Ginang de la Vega. Bagkus, nais lamang niyang mabigyan ng leksyon ang mga akusado. Hindi upang pahirapan sila, kundi upang may pakita sa kanila ng pagmamalupit ay may kapalit sa batas. Tumango ang huwes, luminga sa mga akusado at ipinaalam sa kanilang hatol. 2 taon sa correctional facility at pag-obliga ng community service pagkatapos ng pagkakakulong. Sa oras ng paghatol, naluha si Leticia, hindi dahil sa sentensya, kundi sa kabutihang loob ni Alona na kahit paano hindi sila lubos na ibinagsak. Bago siya ilabas ng mga pulis, hiningi ni Leticia ang permiso na makausap si Alona. Nagkatinginan sila ni Damian at nang tumango ito, lumapit si Alona. Alona, nanginginig ang boses ni Leticia. Alam kong wala akong karapatang humiling, pero salamat. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kahirap ang araw-araw dito, pero mahirap tanggapin na. Pinagsamantalahan kita noon. Hinawakan ni Leticia ang mga kamay ni Alona sa likod ng rehas. Ipinapangako ko, mula ngayon, sisikapin kong maging ibang tao kahit gaano kaliit ang mundo sa loob ng kulungan. Hindi ko hayaang mamuhay ako sa kasinungaling at kasamaan. Bumuntong hininga si Alona at kahit ramdam niya ang pagdurusa sa dibdib, pinilit niyang ngumiti. Tita, sabi niya, lahat tayo ay may karapatan sa pagbabago. Sana, paglabas niyo, piliin niyong maging mabuting tao para sa inyo, hindi para sa akin. Umiiyak na si Leticia. Hinayaan ni Alona ang kanyang kamay sa kamay ng tiya saglit bago siya tuluyang bumitaw at lumayo. Sa labas ng korte, sinalubong siya ng mainit na yakap ni Damian. Ang tapang mo, Alona. Bulong nito. Wala kang katulad. Napangiti si Alona habang pilit pinipigil ang luha. Alam mo, aniya, dati akala ko ang lakas ay iyong kayang lumaban. Pero ngayon ko lang naintindihan, minsan ang tunay na lakas ay iyong kayang magpatawad. At iyon ang dahilan kung bakit lalo kitang minamahal. Sagot ni Damian. Nagtawanan silang dalawa. Pagod man ang puso ay magaan na sa wakas. Sa gabi rin na iyon, nag-organize si Damian ng isang intimate dinner sa kanilang tahanan para kay Alona. May mga bulaklak, kandila at simpleng handa. Nandun sina Carla at ilang mga kaibigan ni Alona sa restaurant noon. Para kay Alona, wika ni Damian habang nagbabasag ng baso. Ang babae na hindi lang nagturo sa akin kung paano magmahal, kundi pati kung paano magpatawad. Lahat sila ay nagpalakpakan habang si Alona naman ay napapailing sa hiya, ngunit puno ng tuwa. Pagkatapos ng kasayahan, magkasamang naglakad sina Alona at Damian sa maliit na hardin ng bahay. Tahimik, payapa, walang iniinda. Handa ka na ba para sa kasal natin? Biro ni Damian habang sinusulyapan ng dalaga. Kahit ngayon na, sagot ni Alona, sabay ngiti. At sa liwanag ng buwan at sa malamig na simoy ng hangin na pagtanto nila, hindi na sila nakatalik sa madilim na nakaraan. Ang kinabukasan ay kanila na. Ang araw ng kasal ni Alona at Damian ay dumating na. Isang simpleng seremonya ngunit puno ng tunay na pagmamahalan, emosyon, at mga pangakong hindi kailanman mabubura ng panahon. Maagang gumising si Alona sa araw ng kanyang kasal. Hindi siya makapaniwala na sa wakas, isang pangarap na lang dati ay nagiging katotohanan na. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng, eleganteng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang neutral na ganda. Nasa tabi niya si Carla at hindi mapigilang mapaluha. Grabe, Alona, sabi ni Carla, pinupunasan ang luha niya. Akala ko noon, magtatagal pa bago mo makamit ang tunay na kaligayahan. Pero tingnan mo ngayon, parang prinsesa ka. Ngumiti si Alona, ngunit nangingilid din ang kanyang mga luha. Salamat, Carla. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang lahat kung wala ka.
At ngayon, sabay bitiw ni Carla ng biro. Hindi ka na alipin. Reyna ka na. Reyna ng puso ni Damian. Tumawa silang dalawa, binasag ang tensyon at kaba sa ere. Samantala, sa kabilang bahagi ng simbahan, nakatayo si Damian sa loob ng isang maliit na silid. Kasama ang kanyang best man, maayos ang kanyang suot na itim na tuxedo. Ngunit hindi may kakaila ang kaba sa kanyang mukha. Boss, parang ikaw ang unang beses kakasala. Kantsaw ng kanyang kaibigan. Napangisi si Damian. Totoo naman, kahit ilang milyon pa ang mawala o dumaan sa mga kamay ko sa negosyo. Ibang klase to. Yung puso ko, parang lalabas sa dibdib ko. Hinaplos niya ang maliit na pendant sa bulsa niya. Ang kwintas na binili niya para kay Alona noon pa. Isa iyong paalaala ng simpleng pangarap na ngayon ay magkakaroon na ng katuparan. Puno ang simbahan ng malalapit na kaibigan, pamilya ni Damian at ilang mga kasamahan ni Alona sa trabaho. Hindi marangi ang dekorasyon, ngunit bawat bulaklak, bawat ilaw ng kandila at bawat musika ay nagsalita ng isang tema: pagmamahal at pag-asa. Tumunog ang wedding march. Tumayo ang lahat. At mula sa pintuan, bumungad si Alona. Dahan-dahang naglalakad patungo kay Damian. Parang huminto ang mundo ni Damian nang makita niya ito. Para siyang nakakita ng anghel. Isang anghel na pinagdaanan ng lahat ng pagsubok. Ngunit nandun pa rin, matatag at mas maganda pa kaysa kailanman. Unti-unting lumapit si Alona sa altar. Sa bawat hakbang niya, naaalala niya ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang bawat iyak, bawat takot, ang bawat pag-asa. Nang magtagpo na ang kanilang mga mata, alam nilang pareho, lahat ng sakit noon ay naghilom na. Inabot ni Damian ang kamay ni Alona at sabay silang humarap sa pari. Handa na ba kayong magmahal at magtaguyod sa isa't isa sa hirap at ginhawa? Sa sakit at kalusugan hanggang kamatayan? Tanong ng pari. Sabay silang sumagot, buong tibay ng loob. Oo. Isinuot ni Damian ang singsing sa daliri ni Alona. Nanginginig pa ang kamay niya sa sobrang emosyon. Alona, sabi ni Damian, ikaw ang liwanag sa madilim kong mundo. Nang makilala kita, naalala ko kung paano magmahal, paano mabuhay. Pangako ko, habang buhay, ikaw ang uunahin ko. Si Alona naman ay halos maiyak sa harap ng lahat. Damian, ikaw ang pag-asa na hindi ko kailanman inakala na darating. Sa piling mo, natutunan ko na karapat-dapat pala akong mahalin. Pangako ko, mamahalin kita. Kaysa pinakamasakit at pinakamasayang bahagi ng ating buhay. Pinahid ni Damian ang luha sa pisngi ni Alona. At nang ibaba ng pare ang huling dasal, inutos nito, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Walang pag-aalinlangan, marahan ngunit puno ng damdamin. Hinalikan ni Damian si Alona. Ang mga bisita ay nagsigawan ng saya. Si Carla, syempre, humagulhol na naman sa tuwa. Tumayo sila sa harap ng lahat bilang Ginoo at Ginang Salazar, handang magsimula ng bagong yugto ng buhay na magkasama. Sa reception, walang engranding speeches, pero bawat tawa, bawat yakap, bawat palakpakan ay punong-puno ng kaligayahan. Nagkaroon ng sayawan at syempre, ang first dance, tina Alona at Damian ang naging tampok. Habang nakayakap sila sa isa't isa, bumulong si Damian. Akala ko noon, wala nang pag-asa para sa akin na muling magmahal ng ganito. Ngumiti si Alona. Ako rin, pero kita mo, tadhana pa rin ang panalo. Nagtawanan sila, nag-ikot sa sahig habang ang lahat ng naroroon ay saksi sa isang pag-iibigan na pinantibay ng pagdurusa, tinibay ng pagsubok at ngayon ay pinapalamutian ng tunay na kaligayahan. Sa dulo ng gabi, habang sila ay nakaupo sa kanilang bridal suit, tahimik na pinagmamasdan ni Damian ang kanyang bagong asawa na nakatingin sa bituin ng bintana. Anong iniisip mo? Tanong niya. Hindi ko akalain. Sagot ni Alona. Nang isang tulad ko, isang simpleng serbidora na pinagsamantala ng mundo, ay magiging prinsesa kahit isang gabi lang.
Lumapit si Damian, niyakap siya mula sa likuran. Hindi lang ngayong gabi, Alona. Sa buong buhay mo. Prinsesa kita. Reyna kita. Ikaw ang lahat sa akin. Pumikit si Alona. Ninamnam ang init ng yakap ni Damian. At sa kanyang puso, alam niyang wala nang mas higit pa. Pagkalipas ng mga buwan matapos ang kanilang kasal, unti-unting namuhay si Alona ng isang mundong noon ay tanging sa panaginip niya lang nararating. Isang mundong puno ng pagmamahal, respeto at saya. Sa malaking bahay na regalo ni Damian para sa kanya, madalas marinig ang halakhakan at biruan. Kung dati ang katahimikan ng gabi, ang kasama ni Alona ngayon ay ang mahinang tugtugin ng tanawin nilang mag-asawa. Ano, mahal? Nakangiting tanong ni Damian isang gabi habang nagtatali siya ng apron para magluto ng late night snack. Gusto mo ikaw na lang lagi ang magluto? Napangisi si Alona habang sinisilip ang ginagawa niyang omelette. Depende. Kung kaya mong tiisin ang sunog-sunog na itlog. Kung sa akin naman to, kahit sunog, ubos pa rin. Sabay kinindatan siya ni Damian. Nagkatawanan silang dalawa. Pagkaraan ng ilang linggo, napansin ni Alona na may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Madalas siyang antukin, nahilo tuwing umaga at tila mabilis mapagod. Hindi niya pinansin sa una, iniisip na baka dahil lang sa pagbabago ng lifestyle. Isang araw habang nag-grocery sila, biglang sumakit ang ulo ni Alona at muntik na siyang himatayin sa pila ng cashier. Mabilis siyang nasalo ni Damian. Alona, taranta nitong sigaw habang inaalalayan siya. Dadaling kita sa doktor. Walang nagawa si Alona kundi ang sumunod. Bagamat kinakabahan siya. Sa klinik, habang hinintay nila ang resulta ng mga test, hindi mapakali si Damian. Alam mo, mahal? Sabay hawak niya sa kamay ni Alona. Ano man ang resulta, okay lang. Ang mahalaga, magkasama tayo. Ngumiti si Alona bagamat bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Ilang minuto pa, lumabas ng doktor. May dalang clipboard at may ngiting hindi may tatago. Congratulations, Mr. and Mrs. Salazar. Ani ng doktor. Magiging tatay at nanay na kayo. Sandaling natahimik ang mag-asawa. Parang huminto ang oras. Ha? Tanging nasabi ni Alona. Habang dahan-dahang sumisiksik sa isipan niya ang ibig sabihin ng balita. Bumaling si Damian sa kanya. Nanlaki ang mga mata at biglang napatayo. Baby! Sigaw ni Damian, hindi alintan ng ibang tao sa klinik. Magkakaroon na tayo ng baby! Bigla nitong niyakap si Alona ng mahigpit. Napaiyak silang dalawa. Hindi sa lungkot, kundi sa sobrang kaligayahan. Pag-uwi nila, hindi na mapigilan ni Damian ang saya. Anong gusto mo, Alona? Gusto mo ba ng sariling nursery? Gusto mo ba ng pool na may playground? Lahat gagawin ko. Tawang-tawa si Alona habang pinapanood ang asawa niyang parang batang nanalo sa jackpot. Damian, kalma. Natatawa niyang saway. Baka pati palengke bilhin mo niyan. Kahit palengke pa. Sagot ni Damian habang ikinikiskis ang noo sa tiyan ni Alona. Para sa'yo at sa baby natin, lahat gagawin ko. Hindi rin nakaligtas si Carla sa balita. Isang gabi, habang kumakain sila sa rest house nila sa Tagaytay, dinalaw sila ng matalik na kaibigan ni Alona. Buntis ka? Pasigaw ni Carla matapos marinig ang balita. OMG! OMG! Magiging tita na ako! Niyakap niya si Alona ng mahigpit. Halos babali ng likod ng kaibigan. Easy lang, Carla. Natatawang sabi ni Damian habang inaabot ang baso ng tubig kay Alona. Pasensya na, sabi ni Carla, nangingilid ang luha sa tuwa. Sobrang saya ko para sa iyo, Alona. Dati, puro pasakit lang. Pero tingnan mo ngayon, ikaw ng pinakamasayang babae sa mundo. Hindi rin nakaligtas sa kwelang plano ni Damian ang gender reveal party. Alam mo ba, mahal? Bunga ni Damian isang araw. Gusto ko sana gawin nating surprise ang gender ng baby. Surprise? Paano? Tanong ni Alona, nagtataka. Gusto ko ipasulat sa doktor kung lalaki o babae. Tapos ilalagay sa cake. Kapag hinati natin ang cake,
Saka natin malalaman. Napahalakhak si Alona. Grabe ka talaga. May hilig ka pa rin sa surprise, no? Of course, sagot ni Damian. Kasi ang pinakamagandang surprise ng buhay ko, ikaw. At muli, napaaw si Alona. Habang iniisip kong paano siya naging sobrang blessed. Dumating ang araw ng gender reveal. Simpleng handaan lang. Cake, balloons, at ilang kaibigan at pamilya. Humawak sila ng kutsilyo ni Damian, sabay sa pagbukas ng cake. Paghiwa nila, lumabas ang kulay asul na icing. It's a boy! Sigaw ng lahat. Tumili si Carla, nagpalakpakan ng mga bisita. Napayakap si Alona kay Damian, at sa gitna ng saya, ibinulong niya. Baby boy, magiging mabuting ama ka, Damian, walang duda. Habang magkahawak kamay sila sa ilalim ng mga bituin noong gabing iyon, nakatanaw sila sa hinaharap. Isang buhay na puno ng pagmamahal, sakripisyo, at maliliit na kaligayahan. Hindi na si Alona ang dating serbidorang walang laban. Hindi na siya ang batang alipin ng kapalaran. Ngayon, siya ng reyna ng sariling kaharian. At sa tabi niya, ang lalaking handang ialay ang lahat para lang makita siyang makangiti. Habang makalipas ang ilang buwan, habang buhat-buhat ni Damian ang kanilang munting anak, nakangiti si Alona habang nakaupo sa sofa. Bakit parang ikaw na lang lagi ang may hawak sa kanya? Pabirong tanong ni Alona. Hindi ko kasalanan. Nakangiting sagot ni Damian. Kasi ikaw nang may hawak ng puso ko. Ang baby natin, bonus na lang. At sa maliliit na halakhak na iyon, sa gitna ng simpleng pamilya, natapos ang isang kwento ng pagdurusa at nagsimula ang tunay na happy ever after. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.